Isang prutas na kayang makalason ng elepante, pero araw-araw na kinakain ng isang babae. Hindi lang yan, pinipilit pa niyang aipakin ito sa kanyang 4 na anak-anakan. Akala ng buong nayon ay nababaliw na siya, pero lingid sa kaalaman nila, walang anumang masamang nangyari sa mag-iina. Dahil sa isang aksidente, napunta si Suyu mula sa katapusan ng mundo sa katawan ng isang babaeng magsasaka. Isa pa siyang dalaga, pero pagmulat ng kanyang mga mata, isa na siyang madrasta sa 4 na bata. Sobrang hirap ng kanilang pamilya, at ang ama ng mga bata ay puro itsura lang. Buong araw siyang tamad at pabaya, at ipinagbenta ang lahat ng magagandang lupain ng pamilya para lang may pangkain at panginom. Mabuti na lang at nalaman ito ng kanyang mga nakatatandang kapatid at pinilit siyang magtira ng 2 ektaryang lupain sa liblib na lugar. Ayaw nang maranasan ni Suyu na mamatay sa gutom tulad ng sa katapusan ng mundo, kaya kinuha niya ang asarol at lumabas. Pero pagdating niya sa kanlurang bahagi ng nayon, may narinig siyang sigaw ng isang bata mula sa kanyang likuran. Inay, tumigil sa paglakad si Suyu at lumingon. Nakita niya ang 4 na taong gulang na batang nakayapak, may dalang banga ng tubig at papalapit sa kanya. Ito ang bunsong kambal na lalaki at babae ng pamilyang Liu. Bakit kayo sumunod? Dinalhan ka namin ng tubig ni Sange, inay. Hindi ka makakapagtrabaho ng maayos kapag hindi ka uminom ng tubig, sasakit ang tiyan mo. Hindi natin siya inay, sabi ni kuya, bawal siyang tawaging inay. Pero gusto ko ng inay. Napabuntong hininga na lang si Suyu, pero tama naman ang sinabi ni San Lang. Madrasta lang naman talaga nila siya at hindi tunay na ina, at 2 araw pa lang siya sa pamilya Liu. Normal lang na maging masama ang tingin sa kanya ng mga bata. Akin na ang tubig, umuwi na kayong 2, malayo pa ang lalakarin ko. Masunuryang tumango si Siniang. Tinulyapan muna ni San Lang si Suyu bago ibinigay sa kanya ang banga. Umuwi na kayo. Hinawakan na ni San Lang ang kamay ng kapatid para umalis, pero kumawala si Siniang at tumakbo papunta kay Suyu. Inay, pwede bang wag kang tumakbo palayo? Tumingala ang bata sa kanya. Puno ng pananabik para sa pagmamahal ng isang ina ang kanyang mga inosenteng mata. Sabi ni Kuya at Daiko, na kapag nakita ng madrasta kung gaano tayo kahirap, siguradong tatakbo siya palayo. Pero ayaw niyang umalis ang kanyang inay. Namatay ang tunay nilang ina pagkatapos silang isilang. Mula pagkabata ay wala na silang nanay. Kaya naman inggit na inggit sila sa ibang mga bata na may nanay. Paano matatagalan ni Suyu ang ganoong klaseng nagmamakaawang tingin? Dumuko siya at hinaplos ang ulo ng bata. Siniang, magpakabait ka. Umuwi ka na at hintayin mo ako. Sumunod si Siniang. Uuwi na po para hintayin si inay. Matapos panoorin ang 2 bata na bumalik sa nayon, muling pinasan ni Suyu ang asarol, binitbit ang banga, at nagpatuloy sa paglakad. Naglakad siya sa tabi ng ilog hanggang sa makarating sa bakana ng isang lambak, saka siya pumasok sa kabundukan. Dahil sa maraming taon ng pagsusumikap na mabuhay sa katapusan ng mundo, naging likas na kay Suyu ang paghahanap ng pagkain. Ang gubat sa kanyang harapan ay isang likas na bodega ng pagkain sa kanyang paningin. Kapag taglagas, pinakamatataba ang mga hayop gubat para maghanda sa taglamig. At dito sa kabundukan, hindi niya kailangang mag-alala sa biglaang pag-atake ng mga nag-mutate na hayop at halaman. Matakot na may biglang susulpot na mga zombie. Pero, sobra ang naging tiwala ni Suyu sa kanyang kasalukuyang katawan. 10 minuto pa lang siyang naglalakad sa bundok, nang inag na ang kanyang mga binti. Mabilis siyang humanap ng isang malaking puno para sandalan, at uminom ng tubig para manumbalik ang lakas. Sa pagtingin niya sa mga tuyo at naninilaw na dahon sa mga sanga, gusto na niya itong pitasin at kainin. Kung magpapatuloy ito, mababaliw na siya sa gutom. Kailangan niyang makahanap ng makakain sa lalong madaling panahon. May narinig siyang kaluskos. Agad niyang hinawakan ang kanyang asarol at sinundan ito. Pero, mas mabilis ito kaysa sa kanya. Kaya naman walang nagawa si Suyu kundi panoorin na lang ito. Ang matabang manok gubat ay lumipad palayo mula sa kanyang paanan at nag-iwan ng isang makulay na balahibo. Muling minura ni Suyu sa kanyang isipan si Liuji. Kung hindi lang dahil sa asawa niyang ito na umubos sa yaman ng pamilya. Ni isang butil ng kanin ay walang natira, kaya ngayon ay gutom na gutom siya at hindi man lang makahuli ng isang manok gubat. Pero naisip niya, kung siyang ang matanda ay nahihirapan na. Paano pa kaya ang 4 na bata sa bahay? Nang maalala niya ang umaasang tingin ni Siniang, biglang bumalik ang lakas sa kanyang katawan. Binitawan niya ang balahibo ng manok at nagpatuloy sa paghabol. Hindi nauubusan ng pag-asa. Hindi man niya nahuli ang manok gubat, nakakita naman siya ng isang malaking kumpol ng gabi. Kapag nadikit sa dagta ng gabi, nangangati ang buong katawan. Hindi alam ng mga taga-nayon dito kung paano ito lutuin, kaya inaakala nilang may lason ito. Maliban na lang kung tagutom at halos mamatay na sa gutom, walang sino man ang maghuhukay nito para kainin. Kinuha ni Suyu ang asarol at hamukay ng ilang beses. Ito pala yung uri ng gabi na maraming anak at masarap ang lasa. Natuwa siya at nagpatuloy sa paghuhukay. Sa isang upuan lang, nakahukay siya ng mahigit 10 kilo. Nagpulot siya agad ng panggatong, gumawa ng butas, at nagsimulang magluto ng gabi. Dahil walang batong pingkian, gumawa siya ng apoy sa pamamagitan ng pagkiskes ng kahoy.
Di nagtagal, dahil sa malakas na pagkiskes, nagsimulang umusok ang mga dahon ng pino. Taniyempuhan ni Suyo ang pagkakataon at hinaipan ito. Biglang nagliyab ang mga dahon ng pino. Dahil takot siyang magkasunog, gumawa siya ng pabilog na harang sa apoy at maingat itong binantayan. Inilagay niya ang gabi sa tabi ng apoy para maluto. Kumalat agad ang mabangong amoy ng pagkain. Naglalaway na nagtiis si Suyo hanggang sa maluto lahat ng gabi. Hindi na siya makapaghintay at kinuha agad ito para kainin. Malinamnam at malambot na may kaunting tamis. Sunod-sunod niyang kinain ang 5 o 6. Sakalang kumalma ang kumakalam niyang sikmura. Ang natitirang 4 ay iuuwi niya para sa mga bata. Tinabyo na niya ng lupa ang apoy para mamatay ito, kinuha ang asarol, at nagpatuloy sa paghuhukay ng gabi. Nang mabusog, bumalik na ang 70 hanggang 80% ng kanyang lakas. Bahagya niyang naramdaman na unti-unti nang bumabalik ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Ang mga nahukay na gabi ay naging parang isang maliit na bundok, tinatayang nasa 25 hanggang 30 kilo. Naghanap siya ng ilang baging sa malapit, gumawa ng pansamantalang lambat, at isinilid lahat ng gabi. Saka siya bumaba ng bundok pa uwi. Sa daan pabalik sa nayon, nakasalubong niya ang mga taga-nayon na nagtatrabaho sa bukid. Kawawa naman itong bagong sultan na si Yuniyang. Isang maayos na dalaga, napangasawa pa si Liusan. Sa sobrang gutom, pati itong lason kinakain na. Nakakaawa talaga, hindi pinansin ni Suyo ang mga tingin ng awa o pangungutya. Ang gusto lang niya ay makauwi agad para makita kung ano na ang kalagayan ng 4 niyang anak-anakan. Kahit na nabuhay sila hanggang ngayon nang walang nag-aalaga, hindi pa rin mapakali si Suyo. Kahit noong katapusan ng mundo, hindi pa siya nakakita ng ganito kapayat na mga bata. Kinapa niya ang 4 na gabing medyo mainit pa sa kanyang dibdib. At binilisan ang paglakad pa uwi sa bahay ng mga liyo. Ngunit, hindi pa man siya nakakarating sa tapat ng bahay. Mula sa malayo ay narinig na niya ang galit na sigawan at takot na iyak ng mga bata. Naging seryoso ang mukha ni Suyo. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakapalibot sa kanilang bahay. Si Liuji, na ilang araw nang nawawala, ay hinahabol ng ilang mga taga-nayon, tumatakbo na parang dagang natalo. Sumugod si Liu Dalang at Liu Erlang sa harap ni Liuji para subukang harangan ng mababangis na taga-nayon. Pero ang kanilang ama, sa halip na pigilan ang 2 anak, ay bigla pang tumakbo at nagtago sa likod nila at sinisigawan pa sila para lumaban. Dalang, Erlang, sugurin niyo sila para kay tatay. Pero para lang itong pagumpog ng itlog sa bato. Ang 2 payat na lalaki ay basta nalang itinulak. Malakas silang bumagsak sa lupa. Ang kambal naman ay nakatayo sa may pintuan at humahagulgol sa iyak. Huwag niyong saktan ng kuya ko. Wuhuhu. Huwag niyong saktan ng kuya ko. Utang ay dapat bayaran, yan ang tama. Kung hindi ka pa magbabayad, wawasakin namin ang bahay mo ngayon din. Mas mabilis pang tumakbo si Liuji kaysa sa isang kuneho. Kahit gasgasan ang suot at tila mailap ang kilos, baka sa kanyang mga kilay at mata ang pagiging malaya. Agad na umiwas ng tingin ng ilang kababaihan na nanunood, sa takot na mapansin ng iba ang mabilis na tibok ng kanilang puso. Nang makita ni Liuji na hindi na siya makapagtago at hindi na rin makatakbo, at isang itak na ang tatama sa kanya. Tigilan niyo siya. Sumigaw ng malakas si Suyo, at gamit ang kanyang payat na kamay, mahigpit niyang hinawakan ang puluhan ng itak. Nagulat si Lin Erbaw. Sino namang babaeng ito na nang ahas harangin ang saksak niya? Ginamit ni Suyo ang tamang diskarte at ipinatalsik niya ito, kasama ang kutsilyo. Sino ka? Andito kami para singilin si Liusan sa utang niya. Wala kang pakialam dito. Doon lang nakita ng malinaw ni Liuji ang taong nasa harap niya. Biglang nagliwanag ang mga mata niya at agad na nagtago sa likod ni Suyo. Asawa ko, tulungan mo ako. Natulala si Liuji. Maging ang maniningil na si Lin Erbaw at ang mga kasama niya ay natulala rin. Napatingin siya sa magkapatid na Liuda at Erlang na nakahandusay sa lupa, at sa kambal na walang tigil sa pag-iyak. Uminit ang ulo ni Suyo. Lalo na nang makita niyang hindi man lang kulang sa sustansya si Liuji. Bagkos ay matipuno pa ang katawan nito. Bigla niyang naisip na mas mabuti pang hayaan na lang ang mga maniningil na ang tumapos sa lalaking ito. Kaya naman, sa gulat ng lahat, nadyakan ni Suyo si Liuji papunta sa kanila. Kung sino ang may utang, siya ang singilin niyo. Si Liuji na kanina pa nila hinahabol ay bigla na lang sinipa ng sarili niyang asawa. Kahit hindi alam ni Lin Erbaw kung ano ang plano ng babaeng ito. Hindi na niya pinalampas ang pagkakataon. Agad niyang dinaganan ang naguguluhang si Liuji. Talian niyo ang mga kamay at paa para hindi makatakas. Siya ang may utang sa inyo. Masusunod. Asawa ko, anong ginagawa mo? Asawa mo ako. Hindi ba't ang opisyal mismo ang nag-ayos ng kasal natin sa korte kanina lang? Suyu. AHMMPH. Tumahimik ka. Anong iniiyak-iyak nyo? Para kayong kinakatay na baboy. Dalhin nyo na siya. Huwag nyo lang basta-basta kung anong gagawin. At huwag nyo rin siyang babaldahin. Nakita nyo naman ang kalagayan namin, hindi ko kayang pakainin yan.
Kaya Suyo, diretsuhin niyo na lang ang pagtapos sa kanya. Kuya, seryoso ako sa sinasabi ko. Tandaan niyo, kailangan niyo siyang tapusin. Di talaga bang ipapambayad mo ang buhay ni Liu San sa utang niya? Tumango lang si Suyo nang hindi man lang tumitingin sa kanya, at itinayo ang magkapatid na Liu Da at Erlang. Sinuri niya ang mga sugat ng mga bata. Bahay ko to. Kahit na kami lang na mga ulila at isang babae ang nandito, ako, si Suyo, ay hindi magpapapi. Ngayong naibigay ko na sa inyo si Liu Ji, kapag nanggulo pa kayo sa pamamahay ko at sinaktan ang pamilya ko. Kahit buhay ko pa ang kapalit, isasama ko siyang bumaba sa impyerno. Naintindihan ni Lin Erbao na hindi basta-basta ang babaeng ito, kaya naisip na niyang umatras. Ang magkapatid na Liu Da at Erlang ay nanghina lang pala dahil sa matagal na pagkagutom. Nahihilo sila at hindi makatayo. Maliban sa ilang galaw sa braso, wala namang ibang seryosong problema. Nakahinga ng maluwag si Suyo. Hinayla niya palapit sa kanya ang kambal na basang-basa ang mukha sa luha at sipon. Kahit na 3 araw pa lang dumating sa bahay nila ang babaeng nasa harapan nila. Sa sandaling iyon, naramdaman ng 4 na bata na sa wakas ay mayroon na silang masasandalan. Inay, masama sila. Huwag kayong matakot, nandito si Inay. Di talaga bang dadalhin na namin siya? Dalhin nyo na, hindi ko kayo pipigilan. Tahimik ang lahat, naalala ni Lin Erbao kung gaano siya kadaling napatansik ni Suyo kanina. May takot pa rin siyang nararamdaman, at ayaw niya ring mamansyahan ang pangalan niya bilang nang-aapi ng mga babae at bata. Sige, magkampihan pa kayong mag-asawa dyan. Tingnan natin kung sino ang iiyak sa huli. Ganoon na lang binuhat palayo si Liu Ji, pero palinggan lingon pa rin siya para tingnan ang reaksyon ni Suyo. Pero nakita niyang hindi man lang natinag si Suyo. Sabi pa naman, malaki ang pinagsamahan ng mag-asawa kahit isang gabi lang. Bakit parang wala nang natitirang pagtingin sa kanila? Pati yung 4 na anak ng pamilya Liu, ni isa walang pumihil. Gusto mo lang takutin si Itay, di ba? Hindi mo naman talaga gustong hayaan na kunin siya ni Lin Erbao, tama? Hindi. Seryoso ako. Nagkatinginan ng 4 na magkakapatid na Liu. Pagkatapos, nagsisigaw ang 3 lalaki. Hinabol nila ito na parang mga baliw, pero napakahina ng kanilang mga katawan. Wala pa mang 2 hakbang ang natatakbo, nang hina na ang mga binti nila at nahilo. Hindi nagtagal, bumalik din silang lahat na bigo. Tinitingnan nila ang likod ni Suyo habang nagbubulungan. Dumating din ang matandang Liu kasama ang mga anak niya na nagmamadaling umuwi galing sa bukid. Hindi nila nakita si Liu Ji. Nakita lang nila ang 4 na magkakapatid na takot na nakatayo sa bakuran. Nakaramdam ng masamang kutob ang matandang Liu. Dalang, nasaan ang Itay mo? Tiningnan ni Dalang ang kanyang lolo at mga tiyuhin sa harapan niya. Tiningnan din niya si Suyo sa loob ng bahay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nang makitang hindi nagsasalita ang 4 na magkakapatid at nakatingin lang sa loob, sumenyas ang matandang Liu at naglakad sila papunta sa pintuan. Ang bahay na tinitirhan ni Liu Ji ay gawa sa pawid at wala man lang pader na lupa. May 2 maliliit na silid sa ganitong bahay. Ang kusina ay nasa labas lang, isang kalan na gawa sa mga bato. May isang kaldero sa kalan at isang walang lamang banga sa tabi nito. Wala man lang silang bakod. Ilang hakbang lang ay nasa harap na ni Suyo ang 4 na mag-aamang Liu. Minsan nang nakita ng matandang Liu ang bagong asawa na inuwi ng pangatlo niyang anak. 3 araw na ang nakalipas, itong si Liu Ji na makapal ang mukha ay tumambay sa bakuran ng lumang bahay. Sinabi niyang pupunta siya sa bayan para sunduin ang asawa niya, kaya nanghiram siya ng 10 barya. Ginamit niya ang pera para upahan ang kariton ng baka ng kapitbahay nilang si Wang na mayaman. Pumunta siya sa bayan para sunduin ito. Hindi naman nakalimutan ni Liu Ji na mayroon pa siyang ama. Dinala ng walang hiya ang bago niyang asawa sa lumang bahay at nagbigay galang sa matandang Liu. Si Yu Niyang ay isang refugee at walang ni isang cousin. Nakasuot siya ng mga lumang damit na bigay ng iba at napakapayat. Bayaw. Nasaan ang walang hiyang yun? Tumango lang sa kanya ang mga kapatid ni Liu bilang paggalang. Isang tao na kahit isang barya lang ang hawak ay ipambibili pa ng mani, anong ipambabayad niyan sa utang? Kung walang pera, buhay ang ipambayad. Kung gusto nyo siyang tabusin, sige, kumuha kayo ng pera para ay pantubos. Basta ako, wala akong kahit isang kasing. Huwag kang magmatigas. Kung may problema, pumunta ka sa lumang bahay para mapag-usapan natin. Akala ng matandang Liu ay naiintindihan na niya ang ibig niyang sabihin. Akala niya ay lalapit ito sa kanya para manghiram ng pera para tabusin si Liu Ji. Kaya medyo gaman ang loob niya. Malaki ang sama ng loob ng magkakapatid na Liu kay Liu Ji. Nang makitang pumayag si Suyo, hinikayat nila ang matandang Liu na umuwi na para kumain. Napabuntong hininga ang matandang Liu habang tinitingnan ng mag-iinang nasa harapan niya. Tinawag niya ang mga anak niya at umalis. Pinanood sila ni Suyo na papalayo.
Humarap siya sa apat na magkakapatid. Gutom na ba kayo? Tumango ang apat bilang pagsang-ayon. Gutom na rin siya. Kinuha niya mula sa bulsa ang apat na pirasong gabi na maligamgam pa. Kainin niyo muna to, pampalaman lang ng tiyan. Muling inilibot ni Suyo ang tingin sa sirasirang bahay. Sa dalawang kwarto, ang tanging naroon ay isang papag na gawa sa tabla. Isang kumot at unan na hindi na makilala ang kulay. Paano ka naman makakapagtago ng pera rito? Kahit daga walang mapagtataguan. Mabuti na lang mayroon pang kalan at isang kalderong bakal. Walang laman ang tapayan. Hindi sila makakain ng maayos na pagkain kaya nagpatuloy na lang sila sa pag-iihaw ng gabi para kainin. Mabilis na nagsindi ng apoy si Suyo. Nakatayo sa likuran niya ang apat na magkakapatid. Habang tinitingnan ang mabangong gabi sa kanilang mga kamay, halos hindi sila makahinga sa paglunok. Sa harap ng pagkain, matagal na nilang kinalimutan ang tungkol sa kanilang walang kwentang ama na kinuha ng mga maniningil ng utang. Inilapit ni Sanlang at Siniang ang gabi sa kanilang mga ilong para amuyin. Dinilaan nila ang kanilang mga labi habang nakatingin sa dalawa nilang kuya. Pinanood naman ni Dalang si Suyo na isinilid ang mga maitim na bukol sa apoy. Nang maluto, hinango niya ito, binalatan, at isinubo. Saka lang siya tumango sa mga hindi na makapaghintay na mga kapatid. Isang kagat pa lang ni Dalang ay nagliwanag na ang kanyang mga mata. Ang sarap, gabi to. Talaga namang masarap yan. Biglang nagsalita si Suyo. Sabay-sabay na natigilan sa pagmuya ng gabi ang apat na magkakapatid. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Erlang. Narinig niya sa mga taga-nayon na may lason daw ang gabi at magkakaroon ka ng kakaibang sakit kapag kinain mo ito. Sobrang mangangati raw ang buong katawan at mamamatay ang isang tao dahil sa pagkakamot hanggang sa magsugat-sugat at mabulok ang balat. Nakita ni Suyo kung gaano sila kaingat na nagmamasid sa kanya, kaya naintindihan niya ang pag-aalinlangan ng mga bata. Mahina siyang tumawa at isinubo ang lahat ng natitirang gabi sa kamay niya. Makati sa balat ang dagta ng hilaw na gabi. Hugasan lang ng tubig at ayos na. Walang ganitong problema kapag luto na. Huwag kayong mag-alala, kainin niyo na yan. Pagkasabi niyon, nagsalang ulit siya ng mga hilaw na gabi sa abo para maluto pa, at inilabas ang mga naluto na at itinabi sa apoy. Nasaan ang timba? Iigib ako ng tubig. Linisin natin ang bahay. Hindi ko kayang tiisin ang dumi ng bahay na to kahit isang gabi lang. Inubos ni Dalang sa 2 subo ang hawak niyang gabi, pumasok sa bahay, at naglabas ng isang mabigat na timbang kahoy. Pagkatapos ay pinagbilinan niya si Erlang na bantayan ang bahay, saka sila umalis ni Suyo para umigib ng tubig. Dala-dala ni Suyo ang timbang kahoy habang nakasunod sa panganay niyang anak-anakan. Tahimik silang dalawa na naglakad papunta sa nayon. May balon sa nayon. Malinaw at matamis ang tubig dito, kaya rito umiigib ang lahat ng taga-nayon. Oras ng panananghalian ng mga taga-nayon kaya walang gaanong tao sa tabi ng balon. Sanay na itinali ni Dalang ang lubid sa hawakan ng timba. Inihulog niya ito sa balon at inalag ng ilang beses, hanggang sa tumagilid ang timba at napuno ng tubig. Mabilis niyang napuno ng tubig ang timba, pero halatang nahihirapan ang bata. Walang anumang pantulong tulad ng kalaw sa tabi ng balon, isa lang itong ordinaryong balon. Lumapit si Suyo at kinuha ang lubid. Sa kaunting puwersa lang, naitaas na niya ang timba. Gulat na napatingin si Dalang habang binubuhat niya ang mabigat na timba. Sa manhid niyang ekspresyon, may bahagyang kislap na lumitaw. Pinuno niya ang 2 bandang naubos nila kaninang umaga, hinugasan ng isa pang timbang kahoy, at inihulog ito sa balon. Ginaya niya ang ginawa ni Dalang kanina at nakapuno ng isang timba. Binitbit ni Suyo ang timba sa isang kamay at niyakap ang banga sa kabila. Yakap-yakap naman ni Dalang ang isa pa. Marahil, ito ang unang pagkakataon na makakapag-uwi sila ng ganito karaming tubig. Ang laging seryosong bata ay bahagyang napangiti. Hindi pa man sila nakakarating sa kanilang bahay. Inay. Dahan-dahan. Nadapa si Siniang pero tumayo rin siyang mag-isa. Pinunasan niya ang kanyang mukha ng marumi niyang kamay at humadyat-dyat na parang hindi nasaktan. Nag-alok pa siyang tumulong sa pagbubuhat ng timba. Nakahinga naman ng maluwag si Suyo nang makitang hindi siya nasaktan. Hindi niya ito pinabuhat sa bata, sa halip ay sinabihan niya itong huwag tumakbo at dahan-daang sumunod sa kanya. Pero hindi tumigil sa pagsasalita ang bata sa daan. Kada ilang hakbang, tinatanong niya kung pagod na ba si Suyo. Matyaga namang sinagot ni Suyo ang bawat tanong niya. Samantala, nalinis na nina Erlang at Sanlang ang loob ng tapayan. Mahina ang lakas ng 3 magkakapatid kaya karaniwan ay timba-timba lang silang umiigib. Matagal nang hindi nagagamit ang tapayan na ito. Ibinuhos ni Suyo ang lahat ng tubig sa tapayan pero isang 3 pa lang ang laman nito. Kailangan pa nilang umigib ng 2 beses para mapuno ito. Sobrang dumi sa loob ng bahay. Erlang, Sanlang, kunin ninyong 2 ang walis at maglinis ng sahig. Kami naman ni Dalang ay iigib ulit ng tubig. Oo nga pala, magpakulo pa ng isang kalderong mainit na tubig, huhugasan lahat mamaya. Paano na yung bukid? Halos tapos nang magtanim ng trigo ang ibang pamilya. Tayo, hindi pa man lang nakakapagsimula. Sa paningin ni Dalang, walang mas importante kaysa sa pagtatanim. Maganda ang panahon sa mga araw na to. Kapag pinalampas natin ang tamang panahon, hindi tatubo ng maayos ang trigo.
Alam naman ni Suyo na mahalaga ang pagtatanim. Pero sa ngayon, wala man lang silang binhi ng trigo sa bahay, paano sila magtatanim? Hindi importante ang pagtatanim sa ngayon. Unahin nating linisin ang kwartong tutulugan natin ngayong gabi. Pagkasabi nun, pinuno niya ng tubig ang kalderong bakal sa kalan. Pagkatapos, dinala niya ang walang lamang timba at naglakad kasama si Dalang papunta sa sentro ng nayon. Nakita ni Sini ang natulala pa rin ang kanyang pangalawa at pangatlong kuya. Kinuha niya ang wales at nagsimulang magwales ng bahay. Hindi maintindihan ni Leo lang ang iniisip ng kanilang madrasta. Bakit ba kailangan pang linisin to? Kapag hindi tayo sumunod, bubugbugin kaya tayo ng madrasta. Nagkatinginan ng magkapatid, naaalala ang mabangis na anyo ni Soyo nang seluhin nito ang kutsilyo gamit ang isang kamay lang kanina. Sabay silang nanginig sa takot. Agad silang nagpakulo ng tubig, nagwalis, at nagpunas ng lamesa. Nang mapuno ni Suyo ang tapayan, nalinis na ng tatlong magkakapatid ang sahig ng bahay. Ang lamesa sa pangunahing silid na may bukol-bukol na paa ay napunasan na rin hanggang sa lumenes. Tanging ang mga agyo na lang sa itaas ang hindi nakuha dahil sa kanilang tangkad. Ininspeksyon ito ni Suyo at medyo nasiyahan siya. Sakto namang kumulo na ang tubig sa kaldero. Inilabas niya ang isang mabigat na lumang batya mula sa ilalim ng kama, hinaluan ito ng mainit na tubig, at pinaliguan ng malinis ang apat na bata. Ay natira pang kaunting tubig sa tapayan. Kumuha rin si Soyo ng mainit na tubig, pumasok sa silid at nagpunas ng kanyang katawan. Pagkatapos magpunas, habang may araw pa, kinuha niya ang pantabas at umakyat sa bundok para pumutol ng ilang sanga ng puno. Gumawa siya ng simpleng sampayan, at inilabas ang mga nanigas na kumot at sapin sa bahay para pagpagin at ibilad sa araw. Para maalis ang amoy amag at pagkabasa. Buong hapon ay hindi tumigil si Suyo. Abala siya sa harap at likod bahay. Pagkatapos isampay ang mga kumot, inalis niya ang dayami na sapin sa kama at dinala sa may pinto para ibilad. Pagkatapos niyan, pumasok ulit siya para walisin ang mga agyo at kaskasin ang pader. Sunod-sunod na nahulog ang putik, at kitang-kita kung paano namipis ang pader. Ang kalidad ng bahay na ito huwag nang pag-usapan ng makapal na nyebe. Kahit malakas na ulan lang, kayang-kaya nitong gumuho. Ano bang klaseng buhay ang pinagdaanan ninyo noon? Para ba sa tao ang ganitong pamumuhay? Talagang hindi ka panipaniwala na ang isang maayos na buhay ay naging ganito. Nang marinig ito, namula sa hiya ang magkakapatid na Leo at Yumuko. Dahil ito sa kanilang amang si Lyoji na pabaya, hindi sila marunong mag-ayos ng sarili, kaya ayaw makipaglaro sa kanila ng ibang mga bata sa nayon. Nandidiri sila dahil sa dumi at baho nila, kahit na wala naman silang ginagawang masama. Kahit lumapit lang sila ng kaunti sa iba, pinapagalitan na sila. Medyo nalito siya, hindi naman niya sila sinisigawan, di ba? Anong problema? Alam niyo ba kung saan may tuyong dayami? Para saan ang dayami? Itinuro ni Suyo ang kanilang mga paang nakayapak, at pati na rin ang sarili niyang sirang-sirang sandalyas na dayami na anumang oras ay maaaring masira. Naintindihan ni Dalang, nagliwanag ang mga mata ni Sanlang at Siniang. Gagawan ba sila ng madrasta ng sandalyas na dayami? Palihim na sumunod si Soyo kina Dalang at Erlang. Nakarating sila sa palayan ni matandang Leo na hindi pa natatagalang anihin. May iilang bantan pa ng dayami dito na hindi pa naiaalis. Ayos lang bang kunin na lang natin to? Hindi nagsalita si Dalang, pero sa bilis ng kanyang mga kamay, halatang madalas niyang ginagawa ang mga ganitong bagay. Sabi ni Itay, kung ano ang kay Lolo, sa kanya rin. At kung ano ang sa kanya, sa aming magkakapatid. Natural lang na kunin namin ang gamit ng sarili naming pamilya. Napatingin si Suyo. Ano bang klaseng kalokohan ang tinuturo ng Lyoji na ito? Pero habang tinitingnan niya ang malaking kimpal ng dayami sa kanyang mga braso, pinili na lang niyang manahimik. Ang mag-iina ay pare-parehong may yakap na malaking bungkos ng dayami. Maya-maya lang ay nawala na sila sa bukirin. Liblib ang bahay ni Lyoji. Nang malapit na sa bahay, saka lang sila bumagal. Naghabol ng hininga silang at mabilis na humakbang para makasabay kay Suyo. Gagawa mo ba kami ng sapatos? Marunong ka palang gumawa ng sandalyas na dayami. Gawain lang yan ng mga matatanda sa nayon. Biglang huminto si Suyo. Napapreno naman ang magkapatid na nasa likod niya. Anong problema? Inipit niya ang dayami sa isang braso para lumaya ang kabilang kamay. Nitik niya ng bahagya ang ulo ng isa. Bakit ka ikaw, nang ikaw? Ang bastos naman. Dapat tita, ang itawag niyo sa akin. Natigilan sandali ang dalawa, tapos ay nakahinga ng maluwag. Tita. Ayan, ganyan dapat. Tulungan niyo akong tanggalin yung malutong na balat sa labas. Itira niyo lang yung pinakamatibay sa gitna. Sumagot ng oho ang magkapatid at inilagay ang dayami sa ilalim ng bubungan. Mababait naman palang mga bata, nasiyahan si Suyo sa kanyang isip. Ang totoo, kung nanay ang ipapatawag niya, hindi lang sila ang aayaw, pati siya ay may ilang. Ayos na yung tita. Pagdating sa bahay, narinig ni Sanlang at Siniang ang ingay kaya lumabas sila. Pinigilan ni Suyo ang magkapatid at sinabing diretsong tita na lang ang itawag sa kanya. Nalito ng kaunti si Sanlang.
Hindi po ba dapat nanay ang itawag namin sa inyo? Tanga, ayos na yung tita, no? Sarili pa tayong nanay. Sino ba namang gustong tumawag ng nanay sa isang babaeng hindi natin kilala? Si Niang, tita, ang itawag mo. Tingnan nyo nga yung pinapatuyong dayami. Bakali pa rin ng hangin. Nang mabigyan ng gawain, ngumiti at umango si Sanlang. Tuwang-tuwa siyang pumulot ng isang maliit na piraso ng panggatong para gawing patpat. Seryoso siyang nagbantay sa tabi ng banta ng dayami. Gusto ko si inay. Masyado pang bata ang kapatid nilang babae para pakiusapan. Napabuntong hininga na lang si Suyo at sinenyasan ang nag-aalangang bata na magpatuloy na sa pagtanggal ng balat ng dayami. Siya na mismo ang marahang kumausap sa maliit na batang nakakapit sa hita niya. Sige na, pwede mo rin akong tawaging inay. Kahit anong gusto mong itawag, basta magpakabait ka, ha? Napakabait talagang bata ni Siniang. Binigyan niya ito ng kaunting dayami para paglaruan. Umupo ka lang dyan ng maayos. Huwag kang takbo ng takbo. Nang maayos na ang bunso, sinimulan na ni Soyo at ng dalawang nakatatanda ang paggawa ng sandalyas. Gumamit siya ng itak para tasahan ang ilang sanga ng puno para gawing balangkas. Ginawa niyang manipis na lubid ang lahat ng dayami. Saka pa lang ito may lalagay sa balangkas para gawing sandalyas. Mahina ang puwersa ni Nadalang at Erlang kaya maluwag ang pagkakapulupot nila ng lubid. Ang naitulong lang nila ay ang paghahanda ng dayami. Si Suyo na ang gumawa ng lahat ng natitirang trabaho. Buong hapon na nagpulupot ng lubid si Suyo. Ang kanyang mga palad ay parang mag-aapoy na sa kakahagod. Natapos lang niya ang lahat ng dayaming dinala nila nang palubog na ang araw. Ibinilat niya ang mga lubid at ipinasok muna sa bahay. Isinunod niyang ipasok ang mga kumot at dayami na nabilad sa araw at lamambot. Inayos niyang muli ang dalawang kama. Sa pangunahing silid, tinanggal niya ang kalahati ng mga tabla para maging isang kama na lang para sa isang tao. Agad na lumuwag ang espasyo. Inilagay sa gitna ng silid ang maliit na lamesang ginagamit na hapagkainan. Naging isa itong multifunctional na lugar. Ang apat na bata ay magkakasama sa isang maliit na kwarto. Dinala niya roon ang mga tablang tinanggal sa pangunahing silid para palaperin ng kama, para hindi sila magsisiksikan matulog. Ang bagong ayos na kama ay may amoy ng dayami at sikat ng araw. Umakyat si Siniang sa kama at nagpagulong-gulong. Inay, ang lambot-lambot naman po nito alternasyon, para sa hapunan, naglaga si Suyo ng gabi. Marami pang gabi sa bundok. Kung huhukayin niya lahat, sapat na siguro iyon para sa isang buwan. Sa ngayon, hindi niya kailangang mag-alala na mamamatay siya sa gutom. Ang problema lang, hindi pwedeng itago ng matagal ang mga ito dahil sa panahon. Hukayin na lang kapag kakainin na. Pagsapit ng gabi, nagsimulang gumawa ng sandalyas na dayami si Suyo sa liwanag ng sulong. Walang tigil naman sa paghikab ang kambal. Pinapatulog na niya sila pero ayaw pa ng dalawa. Sabik silang nakatingin sa sandalyas na ginagawa niya, nag-aabang na maisuot ang bago nilang sapatos. Naawa at wala ring magawa si Suyo. Ang mga taga rito ay walang anumang ginagawa pagsapit ng gabi. Para makatipid sa panggatong para sa ilaw, natutulog na sila agad pagkadilim. Bukod pa roon, liblib ang lugar ng bahay ni Liuji. Sa gabi, maririnig paminsan-minsan ang alulong ng mga mababangis na hayop mula sa bundok. Dahil sa ganitong kapaligiran, sa wakas ay naalala ni Nadalang at Erlang ang kanilang ama na binuhat palayo. Matapos ang ilang pag-aatubili, hindi na nila napigil ang magsalita. Pero sakto namang natapos ni Suyo ang unang pares ng sandalyas. Siyempre, uunahin ang panganay. Ito munang pares para kay Dalang. Pagkasabi niyon, kinuha niya ulit ang dayami at sinimulan ng gawin ang pangalawang pares. Pagod na rin siya sa buong araw. Igagawa na lang niya ang sarili niya ng isang pares bago magpahinga. Hindi na naituloy ni Dalang ang sanay itatanong niya. Pero nang makita niya ang pares ng sandalyas na palido ang pagkakagawa, tuwang-tuwang hinawakan ito ng binatilyo. Itinapat niya sa kanyang paa. Sakto lang ang sukat. Kahit nainggit din ang tatlo pa niyang kapatid, matyaga silang naghintay dahil alam nilang gagawan din sila. Sayang nga lang at dalawang pares lang ang nagawa ni Soyo ngayong gabi. Kaya ang tatlong magkakapatid, dismayadong bumalik sa kanilang silid para matulog. Anabangan nila ang pagdating ng umaga. Kinabukasan, isinuot ni Suyo ang bagong sandalyas. Kumain siya ng 2 gabi at lumabas na dala ang asarol. Mabilis siyang nakahukay ng 2 puno ng gabi at umuwi. Ang layunin niya ngayon ay palakasin muna ang kanyang katawan. Haharapin niya ang mga mababangis na hayop sa bundok kapag bumalik na ang lakas niya. Babalikan niya ang mga iyon kapag kumpleto na ang gamit niya. Pag-uwi niya, nakahanda na ang almusal na ginawa ng mga bata. Ito ang hindi inaasahan ni Suyo. Siguro dahil siya ang nag-uwi ng pagkain. Kaya ipinaubaya na sa kanya ang paghahati nito. Masayang pinagsaluhan ng mag-iina ang 8 gin na gabi. Habang kumakain, paminsan-minsay nagpapalamang pa si Siniyang at nagpapasubo sa kanya. Pagkatapos ng almusal, sa gitna ng pananabik ng 3 bata, kinuha muli ni Soyo ang dayami at nagsimulang gumawa ng sandalyas.
Inabot siya ng isang buong araw para matapos ang 3 pares ng maliliit na sandalyas, at gumawa pa siya ng ekstrang isang pares na para sa matanda. Maingat na hinugasan ng mga bata ang kanilang mga paa bago isuot ang mga bagong sandalyas. Naglakad-lakad sila sa buong bakuran na may ngiti sa kanilang mga labi. Sa kanilang pagtingin kay Soyo, ang kanilang madrasta, hindi nila namamalayang mas naging malapit na sila rito. Tiningnan ni Erlang ang sobrang pares ng sandalyas. Tiya, pwede ko po bang dalhin itong sapatos sa baryo para ibenta? Mabebenta kaya to? Hindi rin sigurado si Erlang pero gusto niyang subukan. Kahit hindi man ito may benta para sa pera, makipagpalit man lang para sa gulay ay ayos na. Hindi inakala ni Soyo na may pagkanegosyante pala ang batang ito. Kaya tumango siya at pumayag. Maingat na dinala ng 4 na magkakapatid ang pares ng sandalyas. Nagpunta sila sa pinakamataong balon sa baryo. Ubus na naman ang laman ng banga sa bahay. Kinuha ni Soyo ang timba, isinara ang pinto, at sumunod sa 4 na magkakapatid para umigib na rin ng isang timbang tubig. Hindi siya umaasa na maibebenta ang mga sandalyas, pero hindi siya nakialam at nagmasid lang ng palihim. Pero laking gulat niya, nang mag-alok si Erlang, may mga taong ang lumapit para tingnan ang mga sandalyas. Matapos ang tawaran, naipalit nila ito sa isang tali ng gulay at isang patola. Tuwang-tuwa ang 4 na magkakapatid. Nagmamadali nilang dinala ang mga napalit na gulay kay Soyo para ipagmalaki. Ngumiti si Soyo at nag-thumbs up sa 4, habang tinitingnan ang likod ng babaeng nakipagpalit ng sandalyas. May nabuong ideya sa isip niya. Siguro, pwede siyang gumawa ng mas marami pang sandalyas para ipagpalit sa mga gamit sa bahay tulad ng mantika, asin, toyo, suka, at mga kaldero't mangkok. Sobrang hirap ng pamilya ni Lyoji na wala man lang silang 5 kumpletong pares ng mangkok at kubyertos. At iisa lang ang timba nilang pang-igib. Napakaliit pa ng kanilang banga. Kailangan niyang umigib ng 4 hanggang 5 beses sa isang araw para mapuno ito, kaya sayang lang sa oras. Kaya nagtakda muna siya ng maliit na layunin, makipagpalit para sa isang kahoy na timba at isang pamingga. Seryosong inanunsyo ni Soyo habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay. Puno naman ng determinasyon sina Dalang at Erlang. Punta muna tayo sa bukid ng lolo nyo para humirim ng dayami. Kapag kumita na tayo, ibalik na lang natin ang puhunan niya. Ano sa tingin nyo? Nagkatinginan ng magkapatid ng walang pag-aalinlangan, at agad na tumakbo papunta sa bukid ni Tandang Liu. Malinaw ang hatian ng gawain ng 5 miyembro ng pamilya. Sina Dalang at Erlang ang naatasang magbuhat ng mga materyales. Sinalang at Siniang naman ang sa paunang paghahanda, habang si Soyo ang gumagawa ng lubid na dayami. Wala pang isang araw, isang malaking rolyo ng lubid na dayami na ang nakatambak sa harap ng bahay. Kahit papaano, makakagawa na yan ng 10 pares ng sandalyas na dayami. Tita, nabuhat na po namin lahat ng dayami sa bukid. Tiningnan ni Soyo ang malaking rolyo ng lubid sa tabi niya, pagkatapos ay ang tambak ng dayami sa loob ng bahay, at tumango. Tinapos na niya ang kanilang gawain sa pagbubuhat at inilipat sila sa grupo na tutulong sa paggawa ng lubid. Sikapin nating mailabas ang unang batch ng sandalyas bukas ng umaga. Samantala, sa lumang bahay ng mga Liu, si Tandang Liu, may hawak na mangkok ng mapait na tsaa, ay nakaupo sa may pintuan at nakatanaw sa silangang bahagi ng nayon. Hindi nagtagal, 2 anino ang patakbong dumating mula roon. Lolo, yung mga dayami sa bukid natin, ninakaw lahat. Ninakaw. Sinong walang hiya ang nagnakaw? Ninakaw po lahat ng mga anak ni Tiyo, sina Dalang at Erlang. May nakakita mismo sa kanila na pabalik-balik na nagbubuhat. Akong ganun, ayos lang. Lolo, nangako po kayo na igagawa niyo ako ng bagong higaan ngayong taon. Nakakainis, pupuntahan ko sila ngayon din para bawiin ang dayami natin. Nagtupi ng manggas ang magtiyuhin at akmang pupunta na sa gitna ng nayon. Huminto kayong dalawa. Nang sumigaw ulit si Tandang Liu na galit, saka lang lumingon ang dalawa na may halong sama ng loob at inis sa kanilang mga mukha. Nakaluto na ng hapunan ang nanay niyo. Kumain muna kayo. Sinasadya niyo po bang iwan yun sa bukid para nakawin nila? Noong una, naghihinala lang siya. Dati kasi, pagkatapos anihin ng palay, inuuwi agad para ibilad, sa takot naman ako ng mga mapagsamantala sa nayon. Pero ipinilit ni Itay na iwan ng isang parte ng bukid, sabi niya ay aasikasuhin muna daw ang trigo at babalikan na lang. Nang makitang hindi man lang tumutol ang matanda, kumulo ang dugo ni Leo Face sa pinaghalong sama ng loob at galit. Itay, kulang na nga ang dayami natin para sa mga higaan. Yung dayami sa ilalim ng higaan ni Jinbao, inubos na ng mga daga. Palamig na ng palamig ang panahon, paano matutulugan yung ganong higaan? Kung hindi nyo man lang ako inaalala, ayos lang sana. Pero si Jinbao ang panganay nating apo. Bilang lolo niya, hindi nyo man lang ba siya kinakaawaan? Gago kang bata ka, paano mo kinakausap ang tatay mo ng ganyan? Lupa ko to, gagawin ko kung ano man ang gusto ko. Kailangan ko pa ba ng opinyon mo, ha? Tay, bakit po ganyan kayo kapabor sa iba? Ano bang maganda dyan kay Tiyo?
Anong maganda sa kanya? Walang maganda sa kanya. Sana hindi ko na lang ipinanganak ang lintik na anak na yan. At ikaw, sumagot ka pa sa akin ng isa pa at bubugbugin kita, ikaw na walang galang sa nakakatanda. Pagkasabi niyon, itinaas niya ang kanyang tasa at akmang hahampasin si Liu Fei. Mabuti na lang at may umawat sa kanilang dalawa. Dahil doon, nakaligtas si Liu Fei. Agad namang sinenyasan ng kanyang madrasta na si Ginang Zhang ang bunsong anak na pumasok na sa loob. Habang hinahagod ang likod ni Tandang Liu, matagal na niyang hinala ang tungkol sa dayami sa bukid. Palamig na ng palamig ang panahon. Ang pamilya ng pangatlong kapatid ay mayroon lang isang bagong kasal na kara-rating lang at wala pang alam sa kahit ano. Kung hindi sila titirhan ng dayami, paano nila malalampasan ang taglamig? Pero sa loob-loob ni Ginang Zhang, galit din siya. 2 araw na mula nang mapahamak ang pangatlong kapatid, pero ni minsan hindi man lang siya dumalaw dito. Hindi kaya. Niisip na niyang mamatay na lang sa labas ang pangatlong kapatid at huwag nang bumalik pa. Nagulat si Tandang Liu sa naisip. Imposible, di ba? Nagkatinginan ang mag-asawa. Mayroon silang masamang kutob. Sa hapagkainan, mabigat ang dibdib na ibinaba ni Ginang Zhang ang kanyang mangkok. Inutusan niya ang kanyang panganay na apo, Jin Bao. Puntahan mo ang bahay ng tiya mo at tingnan kung anong ginagawa nila. Bumalik ka at sabihin mo sa akin kapag palihim na dumating si Liu Jinbao. Nasa kusina si Suyo at naghahanda ng hapunan. Nagsindi siya ng apoy at isinalang ang kaldero. Nagluto siya ng sinabawang patola at gulay. 10 taon na siyang hindi nakapagluto. Noong panahon ng kaguluhan, puro pagkaing tuyo ang kinakain ng lahat. Paminsan-minsan lang sila nagpapakulo ng tubig kapag magluluto ng noodles. Kaya naman halos wala nang alam sa pagluluto si Suyo. Pero habang tinitingnan ng kaldero ng sabaw na halos tubig lang, napapalunok ng laway ang 4 na magkakapatid, kahit na matabang ang sabaw. Ang sarap-sarap pa rin ng kain nila. Isang mangkok ng umuusok na sabaw ng gulay kasama ng nilagang gabi. Kitang-kita sa mukha ni San lang ang kasiyahan. Kuya, sana araw-araw tayong makakain ng sabaw ng gulay at gabi. Sinabihan siyang kumain na lang at huwag nang mag-isip pa. Wala kang pangarap, sa isang mangkok ng sabaw, kontento ka na. Hindi ako ganyan. Paglaki ko, kakain ako ng kaning puti na may taba ng baboy. Yun lang. Pero kung titingnan ng antas ng pamumuhay sa baryo ng Liu, ang kaning puti at taba ng baboy ay sukdulan na ng karangyan. Para sa mga pamilyang tulad ng kay Tandang Liu, kahit sa mga pista, hindi pa tiyak na makakatikim sila ng kaning puti at 2 pirasong taba ng baboy. Pagkatapos kumain, tinawag ni Suyo ang 2 mas nakakatanda para tulungan siyang gumawa ulit ng lubid na dayami. Kahit mahina pa ang magkapatid, sa konting pagsasanay, pwede na rin gamitin ang mga lubid na nagagawa nila. Sa liwanag ng apoy, nagsimulang gumawa ng sandalyas na dayami si Suyo. Ang ginagawa niya ngayon ay yung tipo na nakabalot sa paa para magamit sa pagtatrabaho. Kailangang mas palido ang pagkakagawa. Pero dahil iniisip niya ang kalagayan ng bentahan sa baryo ng Liu, mas gugustuhin ni Suyo na paghirapan pa ito. Kung sakaling hindi ito may benta sa baryo nila, dadalhin niya sa ibang baryo para ibenta, siguradong may bibili. Sa ngayon, mas mahalaga ang makakain. Ang mga gabi sa bundok ay hindi sapat para makaraos sila sa taglamig. Hindi kalayuan sa pampang ang bahay nila. Rinig na rinig ang agos ng tubig. Kusang kumalma ang kalooban ni Suyo. Pagtingin niya sa may ilog, nakita niya si Liu Jinbao. Nagtatago sa mga mababang halaman sa likod ng bahay, at palihim silang inoobserbahan. Nagkunwari si Suyo na walang nakikita para alamin kung ano ang balak nito. Pero hindi niya inaasahan na nakaupo lang palaroon ng bata at pinanood silang matapos kumain. Tapos tumakbo na ito paalis. Nagtaka si Suyo, yumuko na lang ulit, at nagpatuloy sa paggawa ng sandalyas. Siyempre, posible rin na nalaman ni Tandang Liu na naubos na ang dayami sa bukid niya. At nagpadala ng bata para mag-imbestiga. Pero yung mga dayami ay nagawa ng sandalyas. Kaya wala nang magagawa kahit pumunta pa siya rito. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, isinama ni Suyo sina Dalang at Erlang sa bundok para mangahoy. Ang bundok na ito ay puno ng panganib para sa magkapatid. Hindi sila nangangahas na pumasok sa kaloob-looban ng bundok para mangahoy. Namumulot lang sila ng mga nalaglag na sanga na ayaw na ng iba sa paanan ng bundok. Habang papunta sa paanan ng bundok, nagtatakang nagtanong si Suyo, paano kayo nabubuhay tuwing taglamig noong mga nakaraang taon? May mag-uuling sa baryo, gumagawa siya ng uling. Minsan, may mga natitirang durog na uling sa pugon niya. Pinupulot namin ni Kuya yung mga yun. Pinupulot. Hindi kaya ninanakaw nyo. Biglang natahimik ang magkapatid. Tiningnan ni Suyo ang itsura ng dalawa at seryosong pinagsabihan, simula ngayon, bawal na kayong magnakaw ng gamit ng iba. Tayo na mismo ang mag-iipon ng maraming panggatong. Hindi na natin kailangang gawin ang mga bagay na yan. Natigilan sina Dalang at Erlang, at biglang nagalit dahil sa hiya, na para bang hindi niya naiintindihan ang kanilang pinagdadaanan. Pinilisan nila ang paglakad. Napangiti naman ng palihim si Suyo. Mukhang lumakas sila dahil busog nitong mga nakaraang araw. Kung ganun, mas marami silang panggatong na kayang iuwi. Pagdating sa gitna ng Dalesdis, pumili si Suyo ng lugar kung saan mayabong ang mga puno.
Ibinato niya ang tali at pinaghintay ang kanyang mga kapatid sa isang maliit at patag na lugar. Kinuha niya ang itak at pumasok sa kagubatan. Unang pumuto si Soyo ng 2 sanga na may hugisway. Ginawan niya si Dalang ng isang balangkas na may 3 paa para sa panggatong, bago siya pumasok sa mas malalim na bahagi ng gubat para manguha pa. Napakabilis niyang kumilos. Agad siyang nakaipon ng isang tumpok. Nagkatinginan sa gulat sina Dalang at Erlang. Ang daming panggatong. Pero hindi nagtagal, napansin nilang sobra-sobra na pala ito. Akala ni Dalang ay balak itong buhatin pa uwi ng kanilang madrasta ng paunti-unti, pero hindi niya inaasahan na itinali ito ni Soyo sa 2 bigkis, pinasan, at nagsimula ng maglakad. Parang kulang pa sa bigat para sa kanya, kaya kumuha pa siya ng ilang piraso mula sa balangkas ni Dalang at idinagdag sa pasan niya. Pagkatapos noon, sumenyas na siyang mag-ayos ng gamit para umuwi. Bumaba na ang mag-iina galing sa bundok. Kailangan nilang dumaan sa mga bukirin ng nayon para makauwi. Unang napansin ng mga taga-nayon ang panggatong na nakapatong sa balikat ni Dalang. Nang makalapit sila, doon lang nila nakita na may isang balangkas na sumusuporta sa kahoy. Nakahawak lang si Dalang sa 2 nakausling paa nito, at magaan niya itong napapasan sa kanyang balikat. Pero mas marami pa siyang dala kaysa sa kung itatali lang. Bakit hindi nila naisip gumawa ng ganoong balangkas dati? Mukha namang hindi mahirap gawin. 2 sanggang may patungan lang sa gitna. Pero malaki ang nabawas sa bigat sa balikat. At pagkatapos, napunta ang kanilang tingin sa 2 malalaking bigkis ng panggatong na parang kusang gumagalaw. Ang isang bigkis ay may bigat na siguro'y 250 gin. Aba, hindi ba yan ang bagong asawa ni Leo Lausan? Paanong naging ganyan siya kalakas? Tulala lang ang mga taga-nayon habang pinapanood ang mag-iina na dumaan sa harap nila. Hanggang sa hindi na nila matano ang mga ito, saka lang dahan-daang nagsara ang mga bibig nilang nakanganga sa gulat. Pagkatapos nyun, kumalat na sa buong nayon ng balitang nakapag-asawa si Leo Lausan ng isang babaeng ubod ng lakas. Pagsapit ng dapit hapon, dinala ni Suyo ang 4 na magkakapatid sa may balon ng nayon para magtinda ng mga ginawa nilang sandalyas na dayami. Itinaas niya ang kanyang baba sa 4 na batang nakahanay na parang signal ng wifi. Inilatag ni Sanlang at Siniyang ang sirang banig sa ilalim ng puno. Inilabas ni Dalang at Erlang ang 10 pares ng sandalyas na dayami na magkakasama sa isang tali at inayos ang mga ito. Inayos din ni Suyo ang pwesto at naglagay ng isang maliit na karatolang kahoy sa lupa. Sandalyas na dayami, 3 wen isang pares. Kahit natakot sila sa malakas na inang halimaw, hindi pa rin napigilan ng mga taga-nayon ang lumapit dahil sa kuryosidad. Pero ang nabasa lang nilang salita ay 3 at 1. Kakaunti lang sa kanila ang nakakabasa ng lahat. Tinapak ni Suyo ang balikat ni Erlang. Sa ilang araw na pag-oobserba, napansin niyang si Erlang ang may pinakamakapal na mukha sa mga bata. At siya rin ang pinakawalang hiya. Nang makakuha ng hudyat si Erlang, agad siyang nagsimulang sumigaw. Bili na kayo ng sandalyas na dayami. 13 wen isang pares. 3 wen isang pares. Nagulat ang mga nakikiusyosong taga-nayon. Pagkatapos lang nila naintindihan na nagbebenta pala ng sandalyas na dayami sa halagang 3 wen lang. Sa 3 wen lang, may uuwi nyo na ang dekalidad na sandalyas na dayami. Sa 3 wen, hindi kayo malulugi. Hindi kayo maloloko. 3 wen lang. Sa 3 wen lang, makukuha nyo na ang komportable at matibay na sandalyas na ito. Kung walang pera, pwede ring ipagpalit sa gamit. Ang presyong 3 wen isang pares ay kinalkula ni Soyu base sa kakayahang gumastos ng mga taga-nayon. At sa halaga ng mga gulay na naipagpalit niya kahapon. At gaya ng inaasahan, nagustuhan ng mga tao ang presyo, at mas lalo silang natuwa sa ideya ng pagpapalitan ng gamit. Kahit na kanina lang ay tinatawag nilang, inang halimaw, si Suyo, biro at chismis lang naman iyon. Dahil abot kaya ang presyo, nawala na ang takot nila. Ang sandalyas na dayami ay kailangan ng bawat pamilya. May ilang babae na lumuhad sa harap ng tinda. Agad namang kinuha ni Siniyang ang mga sandalyas at iniabot para makita nila. Napakaganda po ng gawa ng nanay ko. Bili na po kayo ng isang pares. Medyo nagulat si Suyo. Akala niya ay mahiyain at laging nakadikit lang sa kanya si Siniyang. Hindi niya inasahan na kusa itong mag-aalok ng tinda. Kung ganito kasi pag ang mga bata, bilang matanda, nahiya naman si Suyo na tumayo lang doon. Ngumiti siya, at nagsimulang ipaliwanag kung gaano katibay ang pagkakagawa ng kanyang mga sandalyas. Paulit-ulit namang tiningnan ng babaeng tinawag ni Siniyang na Aling Joe ang sandalyas. Matibay nga ang pagkakagawa nito, at sakto ang sukat sa paa ng asawa ko. Masipag pa naman sa bukid ang mister ko ngayon, model. Sira na ang sandalyas ko, papalitan ko na sana. Ale, 2 pares nga sa akin. Pwede bang tawaran pa? Sige. Unang benta, 5 kasing na lang para sa 2 pares. Tuwang-tuwa si Aling Joe dahil nakamura siya. Kinuha niya ang mga napiling sandalyas at inilagay sa isang tabi. Sinensyasan niya si Suyo na hintayin siya at tumakbo na siya pauwi para kumuha ng barya. 3 beses niyang binilang ang 5 kasing bago ibigay kay Suyo at masayang kinuha ang 2 pares ng sandalyas. Nakabenta na sila ng 2 pares. Nagtawanan ng 4 na magkakapatid na Leo. Mas lalong ginanahan sa pagsigaw ang anak na lalaki. Ang pang-4 na anak na babae naman ay mga ale ang hinahanap. Dahil napansin niyang ang mga ale lang ang may pera.
Nakita ng pangatlong anak kung gaano katapang ang kapatid niyang babae. Kaya naglakas loob siyang sumunod. Bili na po kayo ng sandalyas. Bili na po kayo ng isang pares. Nagtulungan ang magkapatid at nakabenta ulit ng isang pares. Gulat na gulat silang tumingin kay Suyo na para bang naghihintay ng papuri. Naging mas mabilis ang benta ng mga sandalyas. May isang nagdala ng mga mangkok na hindi na ginagamit sa bahay para ipamalit. 5 magaspang na mangkok na may kaunting sira ang ipinalit sa isang pares. Tapos may isang lola naman na nagpalit ng 3 itlog para sa isang pares. Hindi nila namalayan, dumilim na pala. Ang lahat ay nagsiuwian na para kumain. Sa huli, tanging si Suyo at ang kanyang 4 na anak na lang ang natira, sabik na binibilang ang kanilang kita sa ilalim ng puno. Ngayong gabi, nakabenta sila ng 6 na pares ng sandalyas kapalit ng mga barya. 5 magaspang na mangkok at 3 itlog. Ang isang itlog ay maibebenta sa halagang 1 kasing. Kailangang mag-ipon pa. Kapag araw ng palengke, dadalhin natin sa bayan para ibenta. Malaking halaga na rin yun. Nagbilang si Suyo ng 6 na barya para ipambili ng mantika at asin. Sinabihan niya ang 4 na magkakapatid na maghintay lang doon. Siya naman ay nagmamadaling naglakad papunta sa bahay ng maglalakaw. Madaling hanapin ang bahay ni Mang Leon na maglalakaw. Dahil sa mayroong tindahan sa tapat ng kanilang bahay, makikita mo agad ito. Nang makalapit siya, nakita niya ang mataas at maayos na pader ng bakuran na gawa sa bato. Labis na nainggit si Suyo. Pero naniniwala siyang magkakaroon din sila ng ganoon balang araw. Sino yan? Bibili po, ng mantika at asin sana. Dahan-daang bumukas ang pinto. Nagtatakang tiningnan ng asawa ng maglalako ang payat na babae sa may pintuan. Isang babaeng may magandang mukha. Sino ka? Ako po ang asawa ni Liuji, doon po sa dulo ng nayon. Suyo po ang pangalan ko, kara-rating ko lang po. Ate, baka hindi niyo pa po ako nakikita. Yun niyang, sino yan? Lumapit na rin ang asawa niyang maglalako. Minsan na niyang nakita si Suyo kaya agad niya itong nakilala. Tagapamilya ka ng 2 kapatid na si Liu. Tumango si Suyo. Habang tinititigan ni Yon niyang si Suyo, lalo siyang naaawa dito. Mukha pa namang masipag at marunong gumawa ng sandalyas, pero napangasawa niya ang salot na si Liuji. Kawawa naman. Nang makitang payat na payat si Suyo, siniko ni Yon niyang ang kanyang asawa. Sa bayan, 5 hanggang 6 na kasing ang isang pares ng sandalyas. Tulungan mo na si Ale na ibenta ang mga to. Ibigay mo na lang sa kanya ang buong bayad pagbalik mo. Hindi naman yan nakakaabala. Ang ibig niyang sabihin, huwag na siyang kumuha ng komisyon. Huwag po, huwag po. Negosyo po ay negosyo. Mahirap ang buhay para sa lahat. Kailangan niyo rin pong kumita. Ibinebenta ko po ito ng 3 kasing ng isang pares doon sa may balon. Kung kukunin ninyo, ibibigay ko sa inyo ng 5 kasing para sa 2 pares. Pwede po ba? Dahan-daang inalis ng maglalakong si Liu ang kamay ng asawa niya na kumukurot sa braso niya. Sige, ganoon na lang. Dadalhin ko muna para ibenta. Kapag nabenta na, saka ko ibibigay sa iyo ang pera, pwede ba? Walang pag-aalinlangang iniabot ni Suyo ang 4 na pares ng sandalyas na hawak niya. Sige, aasahan kita. Kapag mabenta, mayroon pa akong stock dito. Kaya kung gumawa ng sukat para sa lalaki, babae at bata. Madali lang yan. Ineng, ilang mantika at asin ang kailangan mo? Kapos sa pera si Suyo kaya bumili muna siya ng 2 takal ng mantika. 2 takal ng magaspang na asin. Sakto, 6 na wen lahat. Wala siyang dalang lalagyan, kaya mabait si Yon niyang na nagpahiram sa kanya ng 1 tubo ng kawayan para sa mantika. Ang magaspang na asin ay binalot sa dahon ng saging at sabay na ibinigay kay Suyo. Bukas ng umaga, ipapasolo ko kay Dalang ang tubo ng kawayan. Dala ang mantika at asin, umalis siya at pumunta sa balon ng baryo. Agad siyang pinalibutan ng 4 na magkakapatid na Leo. Tuwang-tuwa nilang tinitingnan ang tubo ng kawayan at dahon ng saging sa kamay niya habang naamoy ang mantika. Kumalam ang mga sikmura nilang kanina pagutom. Halika na, uwi na tayo para magluto. Sabay-sabay na tumango ang 4 na magkakapatid, kumikinang ang kanilang mga mata. Patakbo silang umuwi, sabik na sabik sa hapunan. Pagdating sa bahay, agad pinalitan ni Dalang ang dating mangkok na luwad. Kumuha siya ng isa pa na may saping dayami, balak niyang gamiting lagayan ng itlog. Kahit na naglalaway sila sa katatakaman sa mga itlog, hindi nila naisip na kainin ang mga ito. Ang ganito kaalagang bagay ay dapat ipunin para ibenta, para makabili ng mas maraming bigas na makakain sa mga susunod na araw. Kaya, tuwang-tuwang dinala ni Dalang ang mangkok na may saping dayami sa kusina para hanapin si Suyo. Aakma na sana siyang magsalita nang manlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya si Suyo na mabilis na binibiyak ang 3 itlog. Inilagay niya ito sa kumukulong tubig, hinalo gamit ang chopsticks at binudburan ng asin. Pinatakan ng kaunting mantika, at sa huli, naglagay siya ng 1 dakot ng ligaw na sibuyas na pinitas niya sa tabi ng ilog kanina. Agad na kumalat ang napakabango at kaitakam-takam na amoy. Si Leo Dalang, na parang kay tagal nang hindi nakakatikim ng malinamnam na pagkain, ay hirap na napalunok. Agad niyang itinapon ang dayami sa mangkok. Nagkumpol ang 4 na magkakapatid sa paligid ng kalan.
Hindi sila kumukurap habang nakatitig sa kumukulong sabaw ng itlog sa kaldero, na kumikinang sa bahid ng kulay berde. Gaya ng dati, hinati ni Suyo ang sabaw sa 5 mangkok, sinisiguradong bawat mangkok ay may 3 hanggang 4 na piraso ng itlog. Habang nagluluto, isinalang na niya ang gabi sa apoy. Nang maluto ang ulam, luto na rin ang gabi. Ang natirang kalahating tali ng gulay mula kahapon ay ginisa ni Suyo sa kaunting-kaunting mantika. Isang mangkok lang ito pero mukhang masarap dahil sa pagkaberde nito. Iba talaga kapag ang pagkain ay may mantika at asin. Sinabi ni Suyo na kumain na. Sa loob ng bahay, bukod sa ingay ng kanilang pagkain, wala nang ibang maririnig. Pagkatapos ng hapunan, kusa nang niligpit ni Dalang ang mga pinagkainan at hinugasan ito. Inilipat naman ni Suyo ang mga day-aming panali sa may pintuan. Sa ilalim ng liwanag ng sulok sa may pinto, nagpatuloy siya sa paglalala ng sandalyas na dayami. Dinidilaan naman ng mga bata ang mantika sa gilid ng kanilang mga labi. Masigasig silang gumagawa ng mga kaya nilang gawin, umaasang magkakaroon ulit sila ng ganito kasarap na pagkain kinabukasan. Sa umaga, isinasama ni Suyo sina Dalang at Erlang sa bundok para magsibak at mag-ipon ng panggatong. Sa tanghali, nigal-alala siya ng sandalyas na dayami sa bahay. Pagsapit ng hapon, hinihintay niya ang pag-uwi ng mga taga-baryo mula sa bukid. Pagkatapos ay dinadala niya ang mga sandalyas sa balon ng baryo para magtinda. Kada 2 araw, mag-isa siyang pumupunta sa South Mountain. Naghuhukay siya ng gabing sapat para sa 3 araw. Ang natitirang oras niya ay ginugugol sa paglalala ng sandalyas. O kaya naman ay nasa daan para maglako nito. Ang mga unang bumili ng sandalyas ay nalamang komportable at matibay ang gawa ni Suyo, kaya umorder pa sila ulit ng ilan pa. Ang 4 na pares ng sandalyas na ipinabenta ni Suyo kay Liu Holang, pagdating pa lang sa bayan, ay may isang magsasakang mabilis ang mata na bumili agad ng 2 pares. 5 wen kada pares, hati sila sa kita ni Liu Holang. Masigasig niyang inalok ang natitirang 2 pares at mabilis din itong naibenta. Ang mga hindi nakabili ay nagpa-reserve na rin ng ilang pares. Kaya, nakatanggap ulit si Suyo ng order mula kay Liu Holang na tig 5 pares para sa lalaki at babae. Ibinigay na rin niya ang bayad para sa naunang 4 na pares ng sandalyas, 10 wen lahat-lahat. Nitong mga nakaraang araw, maganda naman ang benta sa baryo. Kasama na ang mga naibenta at ang mga naka-reserve na order. Mayroon na ngayong 51 tansong barya si Suyo. Mukhang marami na ang 51 wen. Pero hindi pa rin ito sapat para makabili kahit isang manipis na kumot. Napabuntong hininga si Suyo. Bumalik na si Liu Holang. Pumunta ka sa kanila at bumili ka ng 2 kilo ng bigas. Nang marinig na gaganda na naman ang kanilang pagkain, sabay-sabay na napatingin ang 4 na magkakapatid. Tuwang-tuwang kinuha ni Erlang ang pera at tumakbo na paalis. Dahil hindi mapakali, sumunod na rin si Dalang. Nakaupo naman sa maliit na bangkito sina Sanlang at Siniang, habang puno ng pag-asa na pinapanood ang likod ng mga kuya nilang paalis. Dahil bata pa silang dalawa, hindi sila pinagtatrabaho ni Suyo. Gusto niyang palusugin ang katawan ng 2 bata, kung papalarin lang sana. Kailangan ding alaga ang mabuti sina Dalang at Erlang, pero walang magawa dahil hindi talaga kaya sa sitwasyon nila ngayon. Nitong mga nakaraang araw, malaking tulong sa kanya ang 2 bata, kung hindi ay para siyang bulag na nangangapa sa dilim. Pagkatapos bumili ng bigas, nagmamadaling umuwi ang magkapatid. Nitong mga nakaraang araw kasi, palagi silang busog dahil kay Suyo. Kitang-kita na ang sigla sa kanilang mga mukha. Habang pauwi mula sa bukid si Liu Bai kasama si Jinbao. Nakita niya ang magkapatid na tumatakbo papalapit at halos hindi niya makilala. Dalang, Erlang, huminto ang 2 bata at lumingon. Hinigpitan pa ni Erlang ang hawak sa bandang yakap-yakap niya. Kitang-kita ang pag-iingat sa kanila. Nakahinga lang sila nang maluwag nang makita nilang ang tiyuhin pala nila. Anong ginawa ninyo? Uulan na sa Makalawa. Naitanom na ba ang mga buto ng trigo sa bahay? Hindi humimik ang 2 bata. Ningnan lang siya saglit bago tumalikod at tumakbo palayo. Napabuntong hininga na lang si Liu Bai. Gusto niya sanang pakialaman ang 2 kaawa-awang pamangkin, pero dahil sa pagiging tahimik ng magkapatid. Nainis siya dahil pakiramdam niya'y binaliwala lang siya. Hayaan na nga lang sila. Kahit sarili nilang ama, pinabayaan sila. Tay, hindi na po tayo pupunta sa bukid bukas, di ba? Tumango si Liu Bai. Hindi na. Tapos na ang pagtatanim. Pagkatapos ng matagal na pagtatrabaho, makakapagpahinga na rin sa wakas. Tuwang-tuwa si Liu Jinbao dahil hindi na niya kailangang bumalik sa bukid. Gutom na gutom silang umuwi sa bahay. Sakto namang nakahanda na ang pagkain na inayos ng mga babae. Pumasok din pagkatapos si matandang Liu Zong, at Liu Fei na galing sa kabilang bukid. Kinuha na ng buong pamilya ang kanilang mga mangkok at nagsimula ng kumain. Bigla na lang may kumatok sa tarangkahan. Nang makita kung sino ang dumating, lahat sila ay nagulat. Nakatayo sa may pinto si Suyo. Batiin niyo sila. Napilitang bumati isa-isa ang magkapatid sa lahat. Nag-aalangang nagtanong si Ginang Zhang, hipag. Kumain na ba kayo? Kumain na. Pagkasabi pa lang noon, nakarinig na ng buntong hininga. Buti na lang at hindi sila nakikain. Sige, kumain lang kayo, huwag niyo akong pansinin. Kakausapin ko lang sina inay at itay. Aalis din ako agad pagkatapos. Biglang nabuhayan ng loob ang 2 matanda.
Sa wakas, nandito na ang asawa ng pangatlo para manghiram ng pera pantubols. Pero sa labas ay nagunwari pa rin silang naguguluhan, at sinenyasan ng pamilya na magpatuloy sa pagkain. Pinapasok nila sa sala si Suyo at ang dalawang anak, pero hindi nila inaasahan ang unang sinabi ni Suyo. Nandito ako para bumili sa inyo ng buto ng trigo. Natigilan ang dalawang matanda, hindi mo na ililigtas ang pangatlo. Siyempre, nakita ni Suyo ang mabilis na pagbabago ng emosyon sa mga mata ng dalawang matanda. Pero ano naman ngayon, siguradong bagbog sarado na si Lioji sa mga oras na ito. Dahil sa tagal niyang nabuhay sa mundong magulo, may sariling paraan si Suyo para mabuhay. Kahit sino o anumang magbabanta sa kanyang buhay, inuunahan na niya itong ayusin. Sa sitwasyon niya ngayon, ang pagkawala ni Lioji ang pinakamagandang solusyon. Kaya nagkunwari si Suyo na hindi niya nararamdaman ang emosyon ng dalawang matanda. 2 kilo ng buto ng trigo. Kayo na ang magpresyo. Pagka-uwi pa lang ni Nadalang at Erlang kanina, sinabi na nila sa kanya ang tungkol sa pagkikita nila ng tiyuhin nilang si Liubay. Nag-isip-isip si Suyo. Sige, tamnan na lang natin yung 2 bukid. Kung hindi tayo magtatanim, wala tayong aanihin. Kung magtatanim tayo, baka sakaling malagpasan natin ang taglamig at mayroon pa tayong anihing pagkain. Hindi pa ba kayo nagsisimulang magtanim ng trigo? Hindi mo masabi kung kailan uulan, tapos ganoon pa ang sitwasyon sa bahay. Ilang araw na rin bago ako nakabawi. Iniisip kong tamnan ang 2 ektaryang lupa para sa susunod na taon, kahit paano'y may aanihin tayo. Hindi pa ako nakapagsaka dati, kaya sana'y turuan niyo ako. Hindi nagsisinungaling si Suyo. Ang pamilyang pinanggalingan niya ay maayos naman sana, kung hindi lang dahil sa mga sakuna at digmaan. Marami silang magkakapatid na lalaki at malawak din ang kanilang lupain. Kaya hindi niya kailangang magtrabaho sa bukid. Hindi inasahan ni Tandang Leo na hindi man lang siya marunong magsaka. Pero wala siyang masabi, lalo na't iniisip niya ang tungkol sa pangatlo niyang anak. Nang makita niya ang parang walang pakialam na kilos ni Suyo, medyo nainis siya. Sinulyapan niya si Ginang Zhang para sabihang kunin ang mga buto ng trigo. Buti na lang at may natanggap silang sobrang buto noon. Pagkatapos tamnan ang sarili nilang lupa, may natira pa. Kung hindi, wala siyang maibibigay kapag humingi si Suyo. Ang totoo, hindi rin madali ang buhay para sa lahat sa lumang bahay ng mga Leo. Puro tagpi-tagpi na ang kanilang mga damit, at ang kinakain nila ay magaspang na bigas. Ang lumang bahay na ito ay mas marami lang ng ilang silid at may bakod kumpara sa tinitirhan ni Suyo. Ang mag-aama ay nagtatrabaho mula simula hanggang katapusan ng taon, pero sapat lang para mapakain ang 9 na katao sa kanilang pamilya. Dagdag pa riyan ang walang kwentang si Liuji. Ang kaunting perang naiipon nila ay halos napupunta lang sa pag-aayos ng mga gulo niya. Inabot ni Ginang Zhang ang banga ng mga buto ng trigo kay Suyo at maingat na ipinaliwanag kung paano magsaka. Tandaan ni Suyo ang mga detalye, at buong kumpiyansang inisip na hindi naman ito mahirap. Subukan ko bukas, siguro makukuha ko rin. At muli siyang dumukot ng 5 baryang tanso. Hindi pa ako nakakabili ng buto ng trigo dati, kaya hindi ko alam kung sapat na ba ito. Nanlaki ang mga mata ni Ginang Zhang na para bang nakakita ng multo. Nang sinabi ni Suyo kanina na bibili siya ng buto ng trigo, inakala niyang pakitang tao lang iyon. Dahil sa ugali ng pangatlo nilang anak, swerte na sila kung hindi pa ito humingi ng pera sa kanila. Pero sa nakikita niya ngayon, talagang hindi magkamukha ng ugali ang pangatlo nilang anak at ang asawa nito. Nakita ni Suyo ang gulat sa mukha ni Ginang Zhang. Hindi na niya inalintana kung sapat ba ang pera at inilagay na lang ito sa kamay ng ginang, saka kinuha ang mga buto. Tinawag niya si Nadalang at Erlang para umalis. Nakailang hakbang na sila palayo, nang biglang humabol ang magkapatid na sina Liu Bai at Liu Zhang. Bawat isa sa kanila ay may hawak na mga baryang tanso. Pinagsama ng magkapatid ang kanilang mga barya at sabay na inabot kay Suyo. Wala rin kaming masyadong pera. Pero mas mahalaga ang buhay ng kapatid namin. Kunin mo na muna to para matubos siya. Hahanap na lang tayo ng paraan para sa kulang. Sabi ni nanay, may minahan daw si Lin Erbaw. Ang mga nakakabangga sa kanya ay hindi niya agad pinapatay. Itatapon niya lang sila sa minahan para magtrabaho bilang kabayaran sa utang. Kaya baka ayos lang ang kapatid namin. Matututo na yun pagkatapos nito. Kailangan ninyong magtulungan para umayos ang buhay ninyo. Tinaasa ni Suyo ng kilay. Kahit gaano kasama ni Liuji, may pamilya pa rin siyang tumutulong sa kanya. Hindi ka panipaniwala, parehong nakatingin si Nadalang at Erlang sa kanya na puno ng pag-asa. Umaasa silang tatanggapin niya ang pera. Huwag na, hindi sapat ang perang ito para matubos siya. Sayang lang dahil para lang tayong nagtapon ng pera sa walang katapusang balon. Itago niyo na lang yan para sa inyo. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at nagmamadaling umuwi. Lalong nanlamig ang tingin sa kanyang mga mata. Nag-aalangan namang tumingin si Nadalang at Erlang sa kanilang 2 tiyuhin. Pero sa huli, hinabol pa rin nila si Suyo. Walang nagawa si Liu Zhang kundi habulin sila ng ilang hakbang. Hindi niya alam kung bakit ang bilis tumakbo ng mag-iina. Sa isang iglap, naglaho na sila sa dilim ng gabi. Kaya tumigil na lang siya at lumingon kay Liu Bai na parang walang magawa. Kuya, paano tong pera?
Bakit ayaw niya tanggapin? Umuwi ang magkapatid at ikinwento ang pagtanggi ni Soyo sa pera. Mukhang hindi niya talaga gustong makasama ng maayos ang kapatid natin. Kung hindi magbabago ang kapatid natin, isa siyang walang katapusang problema. Hayaan na lang. Kailangan mag-isip ng ibang paraan. Pagsapit ng gabi, biglang hamangin ng malakas. Nagising si Suyo mula sa mahimbing na pagkakatulog, at pagmulat ng mga mata, bumungad sa kanya ang maningning na kalangitan. Tinangay ng malakas na hangin ang mga kugan sa bubong, at nag-iwan ito ng malaking butas. Patuloy ang hagupit ng hangin. Ang iilang manipis na biga sa bubong ay walang tigil sa panginginig. Narinig niya ang tunog ng mga bumabagsak na piraso ng pader. Pakiramdam niya ay malapit nang gumuho ang buong bahay. Nako, baka gumuho na ang bahay na to. Inay, mula sa kabilang silid, narinig ang takot na sigaw ni Siniyang. Agad na isinantabi ni Suyo ang pagkabigla, at dali-daling bumangon, nagsapatos, binuksan ang pinto, at tumakbo palabas. Dalang, Erlang, Sanlang, Siniyang, lumabas kayo dali. Mahigpit na magkayakap ang apat na bata sa kama, takot na pinapanood ang unti-unting paglipad ng mga kugan sa kanilang ulunan. Sa sobrang takot, walang tigil sa pagsigaw ng inay, si Siniyang. Si Dalang naman ay pilit na nagpapakatatag habang yakap-yakap ang mga kapatid. Biglang kinabahan si Suyo. Kailangan na nilang tumakbo. Sumugod siya at sabay na binuhat sina Sanlang at Siniyang, saka sinigawan sina Dalang at Erlang. Umabas na kayo, guguho na ang bahay. Nagulat ang apat na bata. Nagkukumahog namang bumaba ng kama sina Dalang at Erlang. Sa sobrang taranta, hindi na nila naisip pang magsuot ng sapatos. Nakayapak silang sumunod kay Suyo palabas. Sa isang bakanteng lote, mahigpit silang magkakatabi, puno ng pag-aalalang pinapanood ang bahay na nililipad ng hangin ang mga kugan. Mukhang anumang oras ay babagsak na ito. Naghintay sila, at naghintay, at naghintay. Huminto ang malakas na hangin. Ang maliit na bahay na mukhang napakarupok ay matatag pa ring nakatayo sa kanilang harapan. Ngunit habang tinitingnan ang mga nagkalat na kugan sa lupa, at ang bahay na puro biga na lang at iilang piraso ng kugan ang natira, hindi malaman ni Soyo kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Nakatayo pa rin ang bahay, pero tiyak na malaking pera ang kakailanganin para maayos muli ang bubong. 40 tansong barya na lang ang natitira sa bulsa niya. Pakiramdam niya, pinagsakluban na siya ng langit at lupa. Hindi pa alam ng apat na bata ang bigat na nararamdaman niya. Tuwang-tuwa sila nang makitang hindi gumuho ang bahay. Tita, ayos lang po ang bahay. Sinulyapan ni Suyo ang tuwang-tuwang si Erlang. Ito ba ang tinatawag mong ayos lang? Natigilan si Erlang sa tindi ng sama ng loob sa boses nito. Sa takot, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Nang magsimulang mamuti ang kalangitan, naging mas malinaw ang lawak ng pinsala. Hinilat ni Suyo ang kumikirot niyang sentido at sinenyasan ang magkakapatid na manatili lang doon at huwag aalis. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa nayon para humingi ng tulong sa pamilya Liu. Nang marinig na tinangay ng hangin ng bubong, walang pag-aalinlangang kumilos si Lolo Liu. Tinawag niya ang kanyang 3 anak na lalaki, kinuha ang kanilang mga gamit, at nagmamadaling pumunta sa bahay nila. Sumunod sa likuran si Suyo, pinapanood ang pagmamadali ng mag-aama. Unti-unting lamambat ang puso niyang matagal nang nanigas. Maraming iba't ibang kasanayan ang mga taga-nayon. Ang pag-aayos ng bubong ay hindi mahirap para kay Lolo Liu at sa kanyang 3 anak. Nang makita nila ang hubad na bubong, walang sabi-sabing nagsimula na silang magtrabaho. Pinulot ni Liu Fei ang lahat ng nahulog na kugan na maaari pang gamitin. Nakita ni na Liu Bai at Liu Zhang na hindi ito sapat, kaya nagmadali silang pumunta sa pampang ng ilog para mamutol pa ng damo. Umuwi si Lolo Liu para kunin ang hagdan at umakyat sa bubong. Sinalo niya ang mga kugan na inihagis ni Liu Fei at sinimulang ay latag muli. Sa loob lang ng isang umaga, natapos ng mag-aama ang paglalatag at pagpapatibay sa bubong. Nilagyan pa nila ng mabibigat na bato ang 4 na sulok para hindi na muling tanggayan ng malakas na hangin. Labis ang pasasalamat ni Suyo. Ginawa niyang lugaw ang lahat ng brown rice na binili niya kahapon. Pinatuloy niya muna ang mag-aama para mananghalian bago umalis. Habang hinihigop ni Lolo Liu ang malapot na lugaw, tinitingnan niya ang mag-iinang nakaupo sa harap ng kalan at kumakain ng gabi. Tila may gusto siyang sabihin ngunit nag-aalangan. Sa huli, wala siyang sinabi. Ibinaba niya ang walang lamang mangkok at umalis kasama sina Liu Bai. Itanim niyo na agad yang 2 ektaryang lupa. Baka umulan sa makalawa. Pumayag si Suyo at sinamahan sila ng ilang hakbang bago bumalik. Tinawag niya si Dalang para buhatin ang asarol. Kinuha niya ang garapon ng buto ng trigo at naglakad papunta sa 2 ektaryang lupain sa kabila ng bundok. Naiwan si Sanlang sa bahay para magbantay sa kambal na lalaki at babae. Naisip ni Suyo na sapat na ang natutunan niya sa pagsasaka mula kay Ginang Zhang kahapon. Pagsasaka lang naman, gaano na ba kahirap yun? Pero hindi niya inasahan na ganoon kabilis siyang babalikan ng katotohanan. Ang 2 ektaryang lupa ng pamilya ni Liu Ji ay nahukay na pala ng isang beses ng dating may-ari ng katawan niya. Ang kailangan lang gawin ni Suyo ay maghukay ng butas, isaboy ang mga buto, at tabunan ulit. Pero inabot na siya ng dapit hapon mula sa pagtatrabaho simula pa lang ng hapon. 1 kasampu pa lang ang natatamnan niya. Hindi siya makapaniwalang tiningnan ang malawak pang lupain na natitira.
Nagduda siyang baka nanlalabo na ang paningin niya. Ang mas malala pa, nararamdaman niyang ang katawan niyang bahagya palang lumalakas. Ay malapit nang bumigay, lumingon siya para tingnan si Dalang na nakaupo sa pilapil, at namumula na ang mukha dahil sa sikat ng araw. Nakita ng mag-ina ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ng isa't isa. Sa isiping kailangan na naman nilang danasin ang ganitong matinding pagpapahirap kinabukasan. Halos maiyak na si Soyu sa sobrang pagod. Naalala niya ang mag-aamang Leon na maagang umaalis at gabi na kung bumalik. Walang pahinga nilang inaasikaso ang mahigit 100 ektaryang lupain ng pamilya nila buong taon. Biglang napahanga si Soyu sa kanila. Palubog na ang araw. May naririnig na huni ng mga hindi kilalang ibon mula sa kabundukan. Tiya, padilim na po. Sa sobrang pagod ni Soyu sa pagsasaka, wala na siyang ganang magsalita. Kinawiin na lang niya si Dalang. Mag-inang umuwi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa harap ng kalan, habang inunguya ni Soyu ang inihaw na gabi, naisip niya sa kanyang sarili na kailangan niyang pumunta sa kabundukan. Imposible na ang pagsasaka. Sa buong buhay ko, ayoko nang magsaka pa. Kinabukasan ng umaga, hindi muna pumunta sa bundok si Soyu. Naghukay siya ng gabing kasya para sa 4 na araw, pagkatapos ay kinuha ang kanyang karit. Pumunta siya sa lugar kung saan karaniwang nangingit-ngit ang mga taga-nayon at pumutol ng isang buong kargang panggatong. Mataas na ang araw sa kalangitan. Pag-uwi ni Soyu, hindi siya nagpahinga. Kumain siya ng ilang gabi para maibsan ang gutom, pagkatapos ay kinuha ang lahat ng pera nila sa bahay. Mabilis siyang naglakad papunta sa katabing nayon, ang Shahe. Mayroong isang panday sa nayong iyon. Karaniwan siyang nabubuhay sa paggawa ng mga gamit pangsaka. Sa nayong ito, mayroon ding isang pamilya ng mga mangangaso na sikat sa mga karatig baryo. Lahat ng kalalakihan sa pamilyang iyon ay mga mangangaso. Nabalitaan pa nga na nakahuli raw sila noon ng isang batik-batik na tigre, kaya medyo kilala sila sa buong Jinshi Town. Naunang pumunta si Soyu sa pandayan. Matapos ang ilang tawaran, nakakuha siya ng isang lumang maikling patalim sa halagang 30 wen. Kinuha niya ito at tinimbang sa kanyang kamay. Iwinasiwas pa niya ito ng ilang beses. Nagulat na napatingin sa kanya ang panday. Ineng, napakagaling mo namang humawak ng patalim. Itinago ni Soyu ang patalim at bahagyang ngumiti sa kanya. Manong, alam niyo po ba kung saan ang bahay ng mga mangangaso? Siyempre, alam ng panday. Itinuro niya ang isang bahay na nag-iisa sa gitna ng dalesdis ng bundok sa silangan. Matapos magpasalamat ni Soyu, tumalikod na siya at umalis. Tanghaling tapat, bahagyang nakabukas ang pinto ng bahay ng mga mangangaso. Tumawag si Soyu ng 2 beses sa may pinto. Isang matandang babae na mukhang malakas pa ang lumabas. Ikinumpas niya ang kamay at sinabing naubos na ang karne. Dinala na raw lahat sa bayan. Nandito po ako para humiram ng mga gamit niyo sa pangangaso. Kapag nakahuli ako, ibibigay ko ang 1/10 ng huli. Bilang kabayaran, pwede po kaya? Ngayon lang nakarinig ang matandang babae ng may gustong humiram ng gamit sa pangangaso. Natigilan siya sandali bago nakasagot. Sinabi niyang hindi siya ang pwedeng magdesisyon. Kailangan daw hintayin ang pagbabalik ng kanyang mga anak. Kaya si Soyu, sa ilalim ng malaking puno sa labas ng bahay ng mga mangangaso, ay umupo at naghintay hanggang sa lumubog ang araw. Sakalang nakabalik ang magkapatid. Agad namang ikinwento ni Lola Yang ang tungkol kay Soyu. Sa 2 niyang anak, nagtatakang lumapit ang magkapatid kay Soyu. Hindi naman sa ayaw nilang magpahiram, pero natatakot lang sila na baka masira ni Soyu ang kanilang mga gamit. Ang pinaka-importante, hindi sila naniniwalang makakahuli talaga ng anumang hayop si Soyu. Paano kung wala siyang mahuli? Babayaran ko rin ang kaukulang gastos sa pagpapaayos depende sa tindi ng sira. Nang makita ng magkapatid ang kanyang kaawa-awang itsura, naawa sila at kinawayan siya. Pinapasok nila siya sa bahay para pumili. Pamilya sila ng mga mangangaso. Pangangaso ang ikinabubuhay nila, kaya kumpleto sila sa iba't ibang gamit sa pangangaso sa bahay. At lahat ay alagang-alaga. Kahapon lang ay malaki ang naging huli nila. Wala silang balak bumalik doon sa ngayon. May mga mababangis na hayop na kumakain ng tao sa kalaliman ng kabundukan dito. At hindi na mabilang ang mga makamandag na insekto at ahas. Pumili si Soyu ng isang busog. Ito na, nagmamadaling umalis si Soyu. Sa wakas, bago pa man tuluyang dumilim, nakabalik na siya sa lumang bahay ng mga liho sa nayon. Nakita siyang may dalang busog at palaso sa likod, at may hawak pang maikling punyal. Medyo natigilan ang mga tao sa lumang bahay. Hindi ko talaga kayang magsaka. Bukas, balak kong pumunta sa bundok. Pinakamaikli, 3 hanggang 5 araw. Pinakamatagal, 7 hanggang 8 araw. Yung mga natitirang buto ng trigo sa bahay, pakitulungan na lang akong itanim, mga kuya. Saka yung 4 na bata sa bahay sa mga araw na wala ako. Pakibantayan na lang sila, mga ate. Ate, alam kong hindi ito sapat. Kaya utang ko muna yung kulang. Babayaran ko lahat pagbalik ko. Pagkatapos magpaliwanag, dir-diretso siyang umalis, at iniwan ang lumang bahay ng mga liyo. Naiwang tulala ang lahat, bata't matanda. Nagpa siya si Ginang Zhang na bawiin ang kanyang opinyon tungkol kay Soyu nitong mga nakaraang araw. Sa tingin niya ngayon, talagang nagkakatuluyan ang mga magkakamukha ng ugali. Itong bagong asawa ng pangatlong anak, parehong-pareho sila ng kakapalan ng mukha ni Liu Ji.
Nagising si Suyu bago pa man mag-umaga. Nagpakulo siya ng isang takureng puno ng tubig at isinalin sa isang tubong kawayan. Naglaga rin siya ng 10 gabi. Isinilid niya ang batong pangkiskes sa kanyang bulsa at isinukbit ang busog at palaso sa kanyang likod. Muli niyang binalutan ng piraso ng tela ang hawakan ng punyal. Handa na ang lahat. Kasabay ng pamumuti ng langit sa bukang liwayway, naglakad siya patungo sa hanay ng mga bundok sa hilaga. Aalis niya lang ng dahan-daang bumukas ang pinto ng silid sa gilid. Hawak-hawak ni Dalang at Erlang ang kanilang mga nakababatang kapatid. Sinabi sa kanila ng kanilang madras na kagabi. Napupunta siya sa bundok para mangaso, at sinabihan silang alaga ang mabuti ang kanilang sarili sa bahay. Pagbalik niya raw, may kakainin na silang karne. Habang masaya sila, natatakot din sila na baka mapahamak ang babaeng iyon. Kasabay nito, nakarating na si Suyu sa paanan ng bundok ng hilaga. Para siyang isdang ibinalik sa tubig nang makapasok siya sa kabundukan. Ang kapaligiran, na tila gubat sa isang post-apocalyptic na mundo, ay nagpasok sa kanya agad sa estado ng isang mangangaso. May mga ibon at maliliit na hayop sa gubat na paminsan-minsay dumaraan sa kanyang tabi. Kinuha ni Suyu ang kanyang busog at palaso, at inihanda ang palaso sa tali. Itinutok sa langit, swoosh. Isang palaso ang pinakawalan. Isang malakas na hiyaw lang ng ibon ang narinig. Kasunod nito, isang kulay abong anino ang nagpupumiglas na bumagsak mula sa mga halaman. Hinawi ni Suyu ang mga damong kasing taas niya sa kanyang harapan at nagmamadaling pumunta sa direksyon kung saan ito bumagsak. Isang kulay abong ibon na tinamaan ng palaso sa pakpak ang nagpupumiglas at humihina ang hiyaw sa mga tuyong dahon. Kailangan ko pang sanayin ang aking pag-asinta. Medyo nanghihinayang na binunot ni Suyu ang palaso. Pinulot niya ang matabang kulay abong ibon na hindi na makalipad at tinalian ng lubid ang mga pakpak nito. Isinabit niya ito sa kanyang baywang at nagpatuloy sa paglalakad. Habang siya'y naglalakbay, muling sinanay ang sarili sa pangangaso gamit ang mga hayop at ibong nakasalubong sa daan para maibalik ang dati niyang galing. Nakasabit na sa kanyang katawan ang iba't ibang maliliit na hayop na halos wala ng buhay, may labuyo, ibong gubat, at squirrel. Mayroon ding isang pamilya ng kuneho na hindi niya inaasahang mahuhuli. Ang totoo, hinahabol niya lang ang isang squirrel na tumatakbo sa puno, nang bigla na lang may sumulpot na ulo ng kuneho. Bigla itong lumitaw sa isang maliit na banta ng lupa sa kanyang harapan. Nang makita ito ni Suyu, bakit pa niya pakakawalan ang biyayang kusang lumapit? Sa bilis ng kidlat, hinanap niya ang mga kalapit na lungga ng kuneho. Tinakpan niya ng bato ang mga ito, at nag-iwan lang ng isang labasan. Nagsunog siya ng mga basang tuyong dahon, at pinausukan ng lungga. Dahil sa makapal na usok, lumabas ang buong pamilya ng 7 kuneho, at nahuli niya silang lahat ng buhay. Hindi maliliit ang mga kunhong ito, halatang isang pamilya sila. Ang 2 malaki ay matataba, at ang 5 mas maliliit ay malulusog din. Makintab at malago ang kulay abo nilang balahibo. Hindi mahilig kumain si Suyu ng karne ng kuneho. Pero gustong-gusto niya ang balat nito para gawing damit, guwantes, o scarf. Nakakatulong itong magpainit tuwing taglamig. Dahil dala niya ang pamilya ng mga kuneho. Kinailangan ni Suyu na humanap ng isang libis na masisilungan sa hangin para huminto. Naubos na ang dala niyang gabi, at sangkatlo na lang ang natitira sa kanyang tubig. May nakita siyang kaunting tubig na tumatagas mula sa batuhan sa gilid ng libis, kaya gumamit si Suyu ng isang patpat na makikita kahit saan sa gubat. Para maghukay ng maliit na butas. Naghintay siya sandali, nang may pa ng tubig, nakabuo ito ng isang maliit na lawa-lawan. Dumilim na ng tuluyan, kaya nagsiga siya ng apoy. Ang ibong halos wala ng lakas sa kapapalag ay kinatay niya at inihaw. Malaki ang nawalang lakas niya ngayong araw, kaya kulang na kulang ang isang ibon para siya mabusog. Kaya inihaw na rin ni Suyu ang labuyo. Ang nalutong karne ay nababalutan ng sarili nitong mantika. Napakabango at malinamnam sa bawat kagat. Dahil matagal na siyang hindi nakakakain ng karne, kumain siya ng napakaganado. Hindi nagtagal, naubos niyang lahat ang isang ibon at isang labuyo. Nang mabusog, nagdagdag siya ng ilang panggatong sa siga bago nagpahinga si Suyu. Kailangan niyang mag-ipon ng lakas. Malaki ang pagkakaiba ng temperatura sa bundok sa araw at gabi. Kaya tinabyo na ni Suyu ang kanyang katawan ng mga tuyong dahon para manatiling mainit at para maitago ang sarili. Para hindi siya matagpuan ng malalaking mababangis na hayop na gumagala sa gabi. Hating gabi, nagsimulang umambon. Namatay ang siga, at kasabay nito ang pag-ihip ng malamig na hangin. Napaigtad si Suyu sa ginaw at agad na nagising. Hindi madalas lumabas ang mga mababangis na hayop kapag umuulan. Kahit umuulan, umalis ang babae para magpatuloy sa paghahanap ng kuweba. Sa wakas, pagsikat ng araw, nakakita siya ng isang natural na kuwebang natatago sa gitna ng matataas na damo. Basang-basa na ang kanyang damit, pagod na pagod at inaantok na si Suyu. Pero hindi pa siya maaaring magpahinga. Naghanap siya ng mga sanggang hindi masyadong nabasa. Nagsiga siya sa loob ng kuweba. Nang magkaroon ng apoy, unti-unting nanambalik ang init sa kanyang katawan na kanina'y mabilis na nawawala. Saka lang nagkaroon ng pagkakataon si Suyu na siyasatin ang kuwebang natagpuan niya. Isa itong kuwebang natural na nabuo. Hindi gaanong kalakihan ang espasyo sa loob. Pero sapat ang taas nito. Bukod pa roon, walang bakas ng dumi ng hayop sa paligid. Nangangahulugang hindi ito tirahan ng hayop.
Perpekto itong lugar para pansamantalang manatili. Agad na nagpasya si Suyo na dito na siya maninirahan sa mga susunod na araw. Kinaumagahan, inasikaso ni Suyo ang lahat ng 7 kuneho. Halos perpekto ang pagkakabalat niya sa mga ito, at agad na nilagyan ng abo para hindi masira. Nihaw na niya ang lahat ng karne para kung gusto niyang kumain, iinitin na lang niya. Hinintay ni Suyo na tuluyang tumila ang ulan pagsapit ng tanghali bago niya tinakpang mabuti ang kuweba. Dala ang kanyang sandata, naghanap siya ng mapagkukunan ng tubig. Habang naglalakbay, napansin ni Suyo ang maraming bakas ng mga mababangis na hayop. Karamihan dito ay mga bakas ng lobo at unggoy. Ibig sabihin, mayroong kahit isang grupo ng mga unggoy at isang grupo ng mga lobo sa malapit. Maingat na iniwasan ni Suyo ang mga ito habang nagpapatuloy siya patungo sa mapagkukunan ng tubig. Nakapana siya ng 2 beses, tinamaan ng isang weasel at isang baboy ramo. Dahil sa pagsasanay niya kahapon, napakagaling na ng kanyang pag-asinta ngayon. Sinadya niyang iwan silang may hininga pa at hindi tinamaan ang mga mahahalagang bahagi ng katawan. Maraming pwedeng gawing pampasan sa gubat, kaya pumutol si Suyo ng isang makapal na sanga. Itinali niya ang 2 huli sa sanga at pinasan ito papunta sa lawa. Ito ay isang maliit na lawa na natural na nabuo sa isang mababang bahagi sa gitna ng tuktok ng bundok. Mababaw at malinaw ang tubig, at nakakagulat na may mga isda pa rito. Ang mas nakapagtataka pa, hindi man lang marunong magtago ang mga isda rito. Madali niya lang mahuli ang mga ito. Sa isang iglap lang, nakahuli si Suyo ng 6 na isda na tumitimbang ng mga 1 hanggang 1.5 kilo bawat isa. Tinuhag niya ang lahat ng isda sa isang lubid na damo at isinabit sa kabilang dulo ng pampasan, at pinuno rin niya ng tubig ang isang lalagyan na kawayan. Pagsapit ng dapit hapon, ito ang oras kung kailan pinakaaktibo ang mga mababangis na hayop sa bundok. Maagang umalis si Suyo sa lawa, dala-dala ang kanyang mga huli, at nagtago sa malapit para mag-obserba. Mga 2 kilometro mula sa lawa, nakakita siya ng isang tumpok ng sariwang dumi ng hayop. Agad na nakilala ni Suyo na galing iyon sa isang adultong itim na oso. Tuwang-tuwa si Suyo at wala siyang balak na palampasin ito. Malapit nang dumilim kaya bumalik na si Suyo sa kuweba dala ang kanyang mga huli para sa araw na iyon. Habang nag-iihaw ng isda para sa kanyang hapunan, nag-isip siya kung paano niya palalabasin ang itim na oso. Ngunit hindi naging maganda ang panahon at umulan na naman ng gabing iyon. At ang pag-ulan ay nagpatuloy ng pabugso-bugso sa loob ng 2 araw. Habang nakahiga sa kuweba, tinitingnan ni Suyo ang naghihingalong baboy ramo at weasel. Pati na rin ang ilang mailap na manok at squirrel na madali niyang nahuli. Ayaw pa niyang bumaba ng bundok ng ganoon na lang. Nagpasya siyang maghintay pa ng tamang pagkakataon. 4 na araw na ang nakalipas mula nang pumasok si Suyo sa kabundukan. Mabuti na lang, sa unang araw pa lang, naitanim na ni Liobay kasama ang 2 niyang kapatid ang mga buto ng trigo na iniwan ni Suyo. Sa dulo ng nayo ng pamilyang Liu, sa loob ng isang kubo, nagpaningas ng apoy sina Liu Dalang at Liu Erlang. Pero palaging may sumisingit na hangin sa mga siwang ng bahay, kaya kahit nakasindi ang apoy ay malamig pa rin. Sa huli, ang 4 na magkakapatid na manipis lang ang suot ay nagsiksikan na lang sa kama. Doon lang sila medyo uminit. Ilang araw na nilang hindi nakikita si Suyo. Binibilang ni Siniyang sa kanyang mga daliri ang bawat araw na lumilipas at palagi siyang nagtatanong. Kuya, kailan babalik si inay? Hindi na po ba siya babalik? Huwag kang magsalita ng ganyan, babalik din siya pag tumila na ang ulan. Sandaling nanahimik si Sanlang, pero hindi niya napigil ang kumunat ang noo at mag-alalang magtanong. Kuya, sa tingin mo, baka kinain na siya ng mga mababangis na hayop. Pagkasabi pa lang noon, humagulgol na si Siniyang. Ayoko pong kainin ng mabangis na hayop si inay. Sa pag-iyak niyang iyon, natahimik ang 3 pa sa loob ng bahay. Pagkatapos ng 3 segundo, hindi na rin napigilan ni Sanlang at napaiyak na rin siya. Ayaw na sa atin ni Tia. Siguradong tumakas na siya. Kuya, tumakas na po ba talaga siya? Tiningnan ni Dalang ang kambal na humahagulgol. Pagkatapos ay tumingin siya sa bal-isang si Erlang. Tila nakumpirma ang mga pagdududa na ilang araw na niyang iniisip. Isang pinaghalong pait ng pagkakaloko at pag-abandona, kasama ng galit, ang umakyat sa kanyang dibdib. Kakangipin na sana niya para pag-alitan ng mga kapatid niya na huwag na siyang isipin nang biglang may kumatok sa pinto. Dalang, Erlang. Buksan niyo ang pinto, sitiyan niyo to. Kumain na ba kayo? Nagluto ako ng ilang tinapay na bigas. Dali, lumabas na kayo at kunin niyo. Ba't kayo umiiyak? Dahil ba nahuli ako sa pagdating? Gutom na kayo, ha? Hindi ko alam kung kailan babalik ang nanay ninyo. Sa mga susunod na araw, pumunta na lang kayo sa lumang bahay para kumain. Nag-iwan siya sa akin ng pera para ibili kayo ng pagkain. Pinapatingnan niya sa akin ang kakainin ninyong 4. Gulat na napatingala si Dalang. Nag-iwan siya sa iyo ng pera. Hindi niya kami iniwan at tinakasin. Tumango si Hipaghi. Nang makitang malakas kumain ng tinapay ang 2 bata at nakalimutan ng umiyak, pabulong siyang nagreklamo. Itong madrasta ninyo, parehong-pareho talaga ng ugali ng tatay ninyo. Mas makapal pa sa pader ng syudad ang mukha. Ilang barya lang ang iniwan.
Para pakainin kayong apat, hindi ko alam kung magkano pa ang aabunuhan ko. 4 na araw na siyang wala. Hindi ko alam kung gaano pa katagal bago siya bumalik. Hindi biro pumasok sa gubat. Paano kung mapahamak ang isang babaeng tulad niya? Doon niya lang napansin na nakatitig sa kanya ang 4 na bata na dilat ang mga mata. Para bang kakagaitan siya kung magsasabi pa siya ng masama tungkol sa kanilang nanay. Agad na tumahimik si Hipaghi. Tumikim siya. Inilagay niya sa kamay ni Nadalang at Erlang ang 2 natirang tinapay sa basket at muling nagbilin. Sa umaga't gabi, pumunta kayo sa lumang bahay para kumain. Wala akong panahong ihatid pa yan sa inyo araw-araw. Ang dami-daming gawain sa bahay. Pag-ulong pa niyang idinagdag, masyado niyo naman siyang pinoprotektahan. Saka siya mabilis na umalis, dala ang walang laman niyang basket. Pagkaalis ni Hipaghi, ang magkakapatid na kanina'y puno ng lungkot ay agad na palitan ng ngiti ang mga mukha. Habang kinakain ng mainit-init pang tinapay na bigas, napagtanto nilang hindi pala sila iniwan ng kanilang nanay. Pinabantayan pa nga niya tayo kay Tia. Kuya, siguradong makakahuli siya ng hayop at babalik. Tumingin si Erlang sa unti-unting lumilinaw na kalangitan. Napakabughaw nito. Nakakapuno ito ng pag-asa sa puso. Buong loob niyang sinabi. Napakalakas niya, kaya niya yun. Tumingala si Dalang sa mga kabundukan sa hilaga. Napangiti siya. Bilis, kainin niyo na yan. Pagkatapos, magpakulo tayo ng tubig. Magpunas kayo ng mukha, ang dudungis niyo na. Unang natapos kumain si Siniang. Pagkatapos kumain, tahimik siyang umupo sa may pintuan, naghihintay sa mga kuya niya na matapos magpakulo ng tubig. Para siya ang unang makapaghilamos. Paborito ni Inay ang malilinis at mababait na bata. Susundin ni Siniang si Inay. Maging malinis at mabait na bata. Nang makapag-ayos na sila, tahimik na kinuha ni Nadalang at Erlang ang wales. At nagsimulang maglinis ng bahay. Sa itaas ng puno, hindi napigilan ni Suyo. Ang bumahing ng malakas. Sa panginginig, kumislat ang itak sa kamay niya. Muntik na siyang masampal ng tumayong itim na oso. Buti na lang, nandoon pa rin ang combat instincts na nakuha niya mula sa katapusan ng mundo. Sa sandaling pag-atake ng oso, kusa siyang umilag. Pero dahil sa pag-ilag na yun, ang itim na oso na kanina'y kontrolado niya sa ilalim ng puno, ay biglang tumalon paakyat. Oso, nakatayo ito sa isang sanga, wala pang 2 metro ang layo sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi nagatubili si Suyo. Kinuha niya ang pana, hinayla ang tali, at mabilis na nagpakawala ng palaso. Gaya ng inaasahan, tinamaan nito ang oso. Pero hindi ito gaanong malakas. Bahagya lang nitong nasugatan ng balat ng oso, na lalo lang nitong ikinagalit. Umuungal na bigla itong damamba kay Suyo. Sa pagsugod ng Black Bear, inilabas na ni Suyo ang hinasa niyang maikling patalim. Tumagilid siya, at iniyuko ang mga tuhod. Itinaas ang patalim gamit ang halos buo niyang lakas, at itinutok sa kaisa-isang maputlang bahagi sa tiyan ng Black Bear. Buong diin niyang isinaksak, roar. Isang nakakapangilabot na tanggal ang umalingaw-ngaw, na yumanig sa halos buong kabundukan. Ang Black Bear na kanina lang ay puno ng bagsik, sa isang iglap lang ay bumagsak sa lupa kasabay ng isang malagapak na tunog. Hawak ni Suyo ang dagwang patalim sa isang kamay, at gamit ang bigat ng buo niyang katawan, sinaksak ang Black Bear na gumugulong sa sakit sa lupa. Pagkatapos ng isang maikling pag-ungol, labag sa kaloobang nalagutan ng hininga ang Black Bear. Binunot ni Suyo, na nakaluhod sa ibabaw nito, ang patalim. Tila sanay na, itinaas niya ang kamay para panasan ang mainit na dugo ng bear sa kanyang mukha. Ibinaba niya ang tingin sa kawawang Black Bear sa ilalim niya, at isang malademonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Dahil sa kanya, magiging madali ang pagdaan ng taglamig na ito. Matapos kalagkarin ni Suyo ang Black Bear pabalik sa kuweba, tuluyan ng gamabi. Ang Black Bear na ito ay may bigat na humigit kumulang 700 jin, kaya hindi ito kayang buhatin ni Suyo. Kaya gumawa siya ng isang simpleng paragos mula sa mga sanga ng puno para hilahin ito pabalik. Kinabukasan, pagsikat pa lang ng araw, itinali ni Suyo ang Black Bear at ang iba pa niyang mga huli sa paragos. Nagsimula na siyang bumaba ng bundok. Hindi niya dinaanan ang daan pabalik. Sa halip, inikat niya ang kabundukan at dumiretso patungo sa bayan ng Kaiyang. Walang curfew sa Shengguo, pero isinasara ang mga tarangkahan ng bayan pagsapit ng takip silim. Bawal nang pumasok o lumabas. Hila-hila ni Suyo ang kanyang mabibigat na huli. Nagmadali siya ng husto at sa wakas, bago pa man magsara ang mga tarangkahan, nakapasok siya sa bayan ng Kaiyang. Kailangang magbayad ng byuto para makapasok. Isang wen na barya, sa may tarangkahan ng bayan. Nagbenta siya ng isang manok gubat na may bigat na mahigit 4 na jin kapalit ng 80 wen. Nagbayad muna siya bago pinapasok. Ang mga gwardya sa tarangkahan ay napatanga mula sa pagkabigla nang makita ang Black Bear sa kanyang paragos. Agad na kumalat ang balita na may isang taong nakahuli ng Black Bear at pumasok sa bayan para ibenta ito. Nakarating ito sa pandinig ng mga may-ari ng 2 kainan sa bayan. Totoo ba yan? Totoong totoo po, boss. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganoong kalaking Black Bear. Yung ulo niya, mas malaki pa sa 2 ulo ko pinagsama. Bilisan niyo na pong pumunta roon. Kapag nahuli kayo, baka makuha pa yan ng kabilang tindahan.
Samantala, si Soyu ay kumakain sa isang pwesto ng wonton malapit sa tarangkahan. Umorder siya agad ng 5 mangkok ng wonton na pinalamanan ng baboy. 8 na wen ang bawat mangkok. Nilapag niya ang 40 baryang tanso sa tabla ng tindero at kampanteng umupo sa kaisa-isang mesang naroon. Dinampot niya ang mangkok at sunod-sunod na humigop, tila gutom na gutom. Hindi makahabol ang pagluto ng tindero sa bilis ng kanyang pagkain. Nakaubos na siya ng 3 mangkok, habang ang ika-4 ay nasa kaldero pa. Nagpunas ng pawis sa noo ang tindero at humingi ng paumanhin, "Suki, sandali lang po. Niluluto na po, niluluto na." Pagdating ni Manager Fan, katatapos lang ni Soyu sa kanyang ika-5 mangkok ng wonton, at medyo busog na siya. Kita ang kasiyahan sa kanyang mukha, mula nang mapunta siya sa panahong ito. Ito ang una niyang matinong pagkain. "Binibini, ikaw ba ang nakahuli sa black bear na to?" Gulat na tanong ni Manager Fan. Nang marinig na may nagtatanong tungkol sa bear, kinuha ni Soyu ang kanyang patalim at tumayo. "Akin yan, bibilhin mo ba? Kung kukunin mo ng buo, bibigyan kita ng diskwento." Tiningnan ni shopkeeper Fan si Soyu mula ulo hanggang paa. Tiningnan niya ulit ang itim na oso, at hindi napigil ang magtanong. "Ikaw lang mag-isa ang bumuhat sa lahat ng ito pababa mula sa bundok. Ang mga buhay na hayop na ito ay sariwa pa. Itong itim na oso ay pinatay ko kahapon ng hapon. Hindi naman mainit ang panahon. Maayos pa silang lahat. Kung gayon, itong itim na oso, magkano mo balak ibenta?" "Magkano ang alok mo? Kagagaling niya lang sa bayan. Naakit agad siya sa wonton, kaya hindi pa niya nagawang alamin ang presyo ng mga nahuli niyang hayop." Nag-isip sandali si shopkeeper Fan at sumubok magbigay ng presyo. 80 tael. Agad na kinalkula ni Soyu sa kanyang isipan. Ayon sa pinakamataas na antas ng pamumuhay sa Liu Village, ang isang pamilya na may 5 miyembro ay gumagastos ng halos 20 tael sa isang taon. Ang 80 tael na ito ay katumbas na ng 4 na taong masaganang pagkain. Pwede na rin. Ang karne ng oso ay hindi naman talaga ganoon kamahal, medyo mas mahal lang sa baboy. Ang isang gin ay mabebenta ng 50 hanggang 60 wen. Ang oso niya ay may bigat na 700 gin. Kung kukunin ang gitnang halaga, ang karne pa lang ay mabebenta na siguro ng mga 40 tael. Ang pinakamahalaga ay ang balat, apdo, at mga paa ng oso. 40 tael ay hindi na masama. Sige, 80 tael, deal. Naging mabait pa si Soyu. Nagbigay pa siya ng isang manok bundok bilang bonus. "Gusto nyo bang ihatid ko para sa inyo?" Nakita niya ang shopkeeper at ang katulong na hindi alam ang gagawin sa bangkay ng itim na oso. Inilapag ni Soyu ang kanyang kutsilyo at pana sa parilya, at diretsyong binuhat ang buong parilya. Itinaas niya ang kanyang baba kay shopkeeper Fan, sinenyasan siyang manguna sa daan. Habang pinapanood ang mabigat na bundok ng oso na lumulutang sa kanyang harapan, halos malaglag ang panga ni shopkeeper Fan sa gulat. Ay ito siya, hindi makapagsalita ng maayos si shopkeeper Fan. Tumigaw si Soyu mula sa unahan, pero na. Naghihintay pa siyang mabayaran, sa isang malakas na kalabog. Hinayla ni Soyu ang itim na oso mula sa parilya at inilagay sa sahig ng kusina ng restoran na may nakalatag ng mga dahon ng saging. Maraming customer ng restoran ang lumapit din dahil sa kuryosidad. Nakatayo sila sa pinto ng kusina, gustong masilayan ang oso. Ang mga ganito kalalaking nilalang. Para sa ilang tao, minsan lang nila makikita sa buong buhay nila. Nabahiran ng dugo ang mga kamay ni Soyu nang buhatin niya ang oso. Agad na inutusan ni shopkeeper Fan ang katulong, na kumuha ng isang palangga ng mainit na tubig para makapaghugas siya. Nang matapos si Soyu, ang punong kusinero, kasama ang 2 apprentice, ay nag-uusap na tungkol sa paghahanap sa bird yugo sa silangan ng bayan para tumulong sa pagkatay. Ang pagkatay ng baboy ay nangangailangan na ng kasanayan, paano pa kaya ang pagkatay ng oso? Papunta na sana si Soyu sa pangunahing bulwagan para kunin ang bayad nang marinig niya ang usapan mula sa kusina. Kusa siyang sumilip at nagtanong. "Marunong akong magkatay ng oso. Sanay akong magbalat at magtanggal ng litid. Hindi ko kailangan ng bayad. Pakainin niyo lang ako ng hapunan mamayang gabi. At bigyan niyo ako ng lugar na matutulugan, ayos na." Natukso ang punong kusinero. Agad niyang inutusan ang kanyang apprentice na tanungin si shopkeeper Fan kung papayag ba ito. Patakbong umalis ang apprentice at mabilis ding bumalik. Si shopkeeper Fan, na abala sa paggawa ng karatula para sa mga putaheng oso, ay sumunod din. "Ineng, ganito na lang. Lahat ng nahuli mo, bibilhin na ng restoran namin. Kapag natapos ako sa ginagawa ko, sabay-sabay ko nang babayaran sa'yo. At tungkol naman sa pagkatay ng oso, kung magkano ang nararapat, iyon ang ibabayad namin. Simulan mo na ang pagkatay. Saktong may maraming bakanteng silid sa restoran. Paglalaan ako ng isa para sa'yo. Dito ka na matulog ngayong gabi, model." Sigurado na si Manager Fan na isang pambihirang tao si Soyu. Magalang na nagpasalamat si Soyu at humingi ng apron sa isang apprentice. Pumasok siya sa kusina para pumili ng mga gamit. May isang hilera ng mga kutsilyo ang punong kusinero. Iba't iba ang hugis at sukat. Nakahanap si Soyu ng isang maliit at matalas. Nagsimula na siyang magtrabaho. Napakabilis at sanay ng kanyang mga galaw. Isang balat ng oso, sa napakaikling oras lang, ay natanggal na ng buo ni Soyu.
Tinitingnan siya ng dalawang apprentice nang may lubos na paghanga. Kung wala lang ang sarili nilang maestro, malamang ay lumuhad na sila para gawin siyang bagong guro. Inilabas ang balat ng oso at isinampay muna sa isang haligi sa likod bahay. Pagkatapos, ang manager na ang baalang maghanap ng taong mag-aasikaso nito. Nagpalit si Suyo ng isang matulis na kutsilyo para paghiwa-hiwalayan ang mga buto, paa ng oso, apdo ng oso, at iba pang mga bihirang bahagi. Sa harapang bulwagan, matapos ipamalitan ni Manager Fan, may mga tao nang dumarating na gustong kumain ng mainit na paa ng oso. Habang nagtatadtad ng karne si Suyo, sinindihan naman ng punong kusinero ang apoy at nagsimula ng magluto. Maliwanag ang buong restaurant at abalang-abala ang lahat. Hanggang sa hating gabi bago natapos at nagsara ang restaurant. Nagluto ang punong kusinero ng isang kalderong halo-halong ulam para sa lahat. Tig-isang mangkok ng noodles at isang malaking siopaw bawat isa. Kinain nila ito kasama ang sabaw at gulay, at hindi mo may larawan kung gaano kasarap. Pagkatapos kumain, binigyan si Suyo ng isang ordinaryong kwarto para sa isang tao. May natira pang mainit na tubig sa kusina. Nang malaman na gusto niyang maligo, tinulungan siya ng dalawang apprentice na magigib ng mainit na tubig. Tumayo si Suyo sa tabi ng balde at tiningnan ang kanyang refleksyon. Nagulat siya sa magulo at maruming babaeng multo sa tubig. Ilang araw na siyang hindi nakakapagsuklay o nakakaligo sa bundok. Ang dumi at ang baho ng kanyang katawan. Agad niyang trinangkahan ang pinto. Naligo siya at nagugas ng buhok. Pero wala siyang damit na pamalit kundi ang suot niyang maruruming damit. Hindi naman pwedeng hindi siya magsuot, kaya wala siyang nagawa kundi ipagpag na lang ito. Isinuot niya itong muli, gabi na talaga. Itinapon niya ang tubig, bumalik sa kanyang kwarto, at nakatulog agad pagkahiga. Ito na ang pinakamahimbing na tulog ni Suyo simula nang mapunta siya sa mundong ito. Pagsikat ng araw, natural na nagising si Suyo. Nag-ayos siya ng kaunti, kinuha ang kanyang pana at maikling punyal, at pumunta sa bulwagan. Nang makita siya ni Manager Fan na lumabas, agad nitong ibinigay ang bayad sa kanya. Ang lahat ng kanyang huli ay naibenta sa kabuuang 85 tael at 310 wen. Binigyan siya ni Manager Fan ng 420 tael na pilak at 5 tael ng pira-pirasong pilak. At 310 baryang tanso, lahat ay nakalagay sa isang supot na tela at iniabot sa kanya. Nang hawakan niya ang supot ng pera, mabigat ito. Napakalaking supot, ngayon ay medyo naiintindihan na ni Suyo kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng napakaraming pera. Pagkaalis sa restaurant, ilaibot ni Suyo ang buong bayan ng Kaiyang at binili ang lahat ng mga kulang niyang gamit. 400 gin ng magandang klase ng bigas, 100 gin ng pinong harina, at 50 gin ng soybeans, at 50 gin ng millet. Sa kabuuan, 600 gin ng butil, sapat na para sa kanya at sa 4 na bata sa loob ng 4 na buwan. Makakaraw sila ng maayos sa taglamig na ito. Pagkatapos bumili ng pagkain, pumunta rin si Suyo sa isang tindahan ng tela at bumili ng 3 kumot na gawa sa bulak na may bigat na 10 gin at isang manipis na kumot. Pati na rin 3 kutsan na gawa sa balat ng palma. Bukod pa roon, bumili rin siya ng 5 gin ng bulak. Bumili siya ng isang rolyo ng pinakamurang puting tela ng cotton at isang rolyo ng berdeng asul na tela ng cotton. Isang rolyo ng pulang magaspang na tela. Ang pula ay itinabi para gawing bagong damit sa bagong taon. May mga yari ng damit na binibenta sa tindahan. Mga segunda mano ito. Tansya niya, galing sa sanglaan ang mga ito bilang prenda. Nakita ni Suyo na maganda ang presyo. Tiningnan niya ang suot niyang damit na gawa sa abaka na sobrang dumi na. Kaya pumili na lang siya ng damit na kasya sa kanya. Bumili rin siya ng tig-iisang set ng damit para sa 4 na bata, pati na rin tig-isang pares ng sapatos. Ang kay Suyo ay leather boots, habang ang sa 4 na bata naman ay sapatos na gawa sa makapal na tela. Lahat ay segunda mano. Ang kabuuan ng lahat ng ito ay nagkakahalaga ng 10 tael na pilak. Noong magbabayad na siya, napasinghap si Suyo. Hindi na nakapagtataka kung bakit mas gusto ng lahat na bumili na lang ng materyales at sila na ang gumawa sa bahay. Mula sa tindahan ng tela, pumunta naman si Suyo sa isang sari-sari store. Binili niya ang lahat ng pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng mantika, asin, toyo, suka, kaserola, mangkok, at palanggana. Nang makumpleto na niya ang lahat ng bibilhin, nagpunta si Suyo sa may North City Gate. Nagbayad siya ng 30 barya para umarkila ng kariton ng baka, kasama na ang kotsero, para isakay ang mga baniling butil. Puno ng mga pinamili ang kariton, nagsimula na silang bumalik sa Liu Family Village. Ang lahat ng laman ng kariton ay nagkakahalaga ng 18 tael na pilak. Ngayon, may natitira pa siyang 67 tael at 3 sentimong pilak. Plano ni Suyo na magtabi ng 50 tael para sa emergency. Ang natitirang mahigit 17 tael, plano niyang gamitin para bumili ng ilang disenteng mowables. Aayusin din niya ang sira-sirang kubo, at pagkatapos ay magtatayo ng bakod. Kapag walang bakod, wala kang kahit anong privacy. Hindi rin siya mapakali na mag-iwan ng mga gamit sa bahay. Palagi siyang nag-aalala na baka may magnakaw. Dapit hapon na nang makarating silang dalawa sa Liu Family Village. Iniisip ni Suyo ang 4 na bata sa bahay, sabik na siyang makauwi. Pero hindi niya inaasahan na pagpasok pa lang niya sa nayon. Isang ale ang tumawag sa kanya, "Ineng, bilisan mong umuwi. Tingnan mo, bumalik na ang asawa mong si third brother Liu.
Bumalik na siya. Third brother Leo, bumalik na. Bumalik ng buhay o patay? Itatanong sana ni Suyo. Pero naramdaman niyang hindi tama na manggaling sa bibig niya ang tanong na iyon. Tumango na lang siya kay Auntie Jo. Lumingon siya at sinabihan ng kotsero na bilisan pa, habang nagmamadaling naglakad pa uwi. Hindi pa man siya nakakarating sa bahay, nakita na niya ang kubo sa gilid ng burol na pinalilibutan ng maraming tao. Nakita siya agad ni Sister He at masayang sumigaw. Sister-in-law, sa wakas nakabalik ka na. Ang grupo ng mga tao sa labas ng bahay ay sabay-sabay na napatingin sa direksyon ng tulay. Nagbigay daan ang mga tao. Muling lumitaw ang pamilyar na mukha ni Lin Erbao. Hinigpitan ni Suyo ang hawak sa kanyang kutsilyo. Sinabihan niya ang kotsero na huwag matakot at maghintay lang doon. Mag-isa siyang lumapit at nagtanong ng may inis. Bakit ka na naman nandito? Oo, buhay pa si Liu Ji. Pero halos patay na siya. Puro pasa ang buong katawan. Lalo na ang gwapo niyang mukha na ipinagmamalaki niya, ngayon ay hindi na makilala sa itsura. Ang apat na magkakapatid na dalang ay nakapalibot sa kanya, sinusubukang gisingin siya. Nang makita nila si Suyo, sabay-sabay na nagliwanag ang kanilang mga mata. Halos automatiko nilang binitiwan si Liu Ji at tumakbo papalapit kay Suyo. Inay, tita, lumapit ang apat na magkakapatid sa likuran niya. Tiningnan nila ang bago niyang kasuotan. Pagkatapos ay tiningnan nila ang punong-punong kariton sa tulay, at nalaman nilang siguradong may nahuli siyang hayop. Labis ang kanilang tuwa, hinarap ni Suyo ang apat na bata. Sa isa niyang hinaplos ang kanilang mga ulo at marahang kinausap. Dalang, Erlang, ipasok niyo ang mga kapatid niyo sa loob ng bahay. Tinitigan ng malalim ni Dalang si Suyo. Matapos ang ilang segundo, masunurin niyang isinama ang kanyang mga kapatid sa loob ng bahay. Pagkasara ng pinto ng magkakapatid, biglang itinaas ni Suyo ang kutsilyong hawak niya. Sintulan ng hangin, mabilis niya itong itinutok sa leeg ni Lin Erbao. Ang mga nanonood na taga-nayon at ang pamilya Liu ay sabay-sabay na napasinghap sa takot dahil sa kanyang ginawa. Agad ding itinaas ng mga tauhan ni Lin Erbao ang kanilang mga dalang sandata. Pinalibutan nila si Suyo at akmang kikilos. Sino mang gumalaw, papatayin ko siya. Naramdaman niya ang lamig ng talam ng kutsilyo sa kanyang leeg, at naamoy ang dugo mula sa puluhan nito. Kinilabutan si Lin Erbao. Tumigil kayong lahat. Huwag kayong kikilos. Ginang Chin, anong ibig sabihin nito? Sinulyapan ni Suyo ang lalaking halos wala ng buhay sa sahig. Ako dapat ang magtanong sa'yo kung anong ibig sabihin nito. Hindi ba't sinabi kong huwag mo siyang ibabalik sa akin ng buhay? Ano na naman to ngayon? Tama nga ang sinabi ni Liu Laosan. Isa ka ngang babaeng malupit. Mabuti pa nga ang loob ko at ibinalik ko siya sa'yo ng buhay, pero hindi ka man lang nagpasalamat. Gusto mo pa akong patayin. Ibinalik mo nga siya. Paano naman ang utang? Wala na ba yun? Siyempre hindi. Mapanganib na naningkit ang mga mata ni Suyo, at kinilabutan si Lin Erbao sa titig niya. Hindi niya talaga inasahan na may ganito kapusok na babae sa pamilya ni Liu Laosan. Kung alam lang niya, hindi na sana siya pumarito ngayon. Nang akma na sana niyang sasabihan si Suyo na huwag padalos-dalos. Siya pa mismo ang nagbaba ng kutsilyo at inilahad ang kanyang kamay. Nalito si Lin Erbao sa ginawa niya at hindi na malayang hinawakan ang kanyang leeg. Andoon pa rin, nakahinga siya ng maluwag. Para saan yan? Yung kasulatan ng utang. Agad na sinenyasan ni Lin Erbao ang kanyang mga tauhan na gustong sumugod kay Suyo na umatras. Hindi man lang nila tiningnan kung ang kaunti nilang kakayahan ay uobra ba sa babaeng ito. Habang pasulyap-sulyap kay Suyo, dahan-dahan niyang inilabas muli ang kasulatan ng utang na ipinakita niya kanina kay Liu Laohan at sa iba pa. May 2 linya ng sulat kamay na tabingi sa kasulatan. Sulat kamay iyon ni Liu Ji. Nakasulat doon na ng utang si Liu Ji kay Lin Erbao ng 20 tael ng pilak. Napagkasunduan na pagkatapos ng 2 buwan, Bob. Kapag hindi nabayaran sa takdang oras, sa bawat araw ng pagkakautang, magdadagdag ng 1 tael na interes. Ang petsa ng pirmahan ay Hulyo A 30, ngayon ay Oktubre A 28 na. Lagpas na ito ng 28 araw. Tubot principal, kailangang bayaran ng eksaktong 50 tael. Nang makita ni Suyo ang numerong iyon, hindi niya napigil ang mapamura. Sakto pa sa 50 tael na naipon niyang hindi dapat galawin. Kailangan ba talagang ganito, Aber? Ang pamilya ni Tandang Liu, mula simula hanggang dulo ng taon ay nagtatrabaho, umaasa lang sa ani ng kanilang bukid. At sa kinitang pilak ng mga babae sa bahay sa paghahabi ng tela, pinakamalaki na ang 2 o 3 tael na pilak na naiipon nila. Ang utang na ito, para sa sinumang taga-baryo ng Liu, ay isang halagang hindi nila sukat akalain. Kung hindi lang nakahandusay ngayon sa sahig si Liu Ji na pasa-pasa ang buong katawan. Gusto na sanang patayin mismo ni Tandang Liu ang suwail niyang anak. Ganoon din si Suyo. Ang kamao niya ay kumuyam at bumitaw, bumitaw at kumuyam muli. Nagngangalit ang kanyang mga bagang na nakakatakot pakinggan. Hindi rin namin pinupulot sa kung saan lang ang pera namin. May mga matatanda kaming magulang at asawa at anak na binubuhay, ako at ang mga kapatid ko. Sa amin lang umaasa ang buong pamilya namin para mabuhay. Kung hindi namin makukuha ang perang ito, maghihirap din kami. Sa tono ng pananalita niya, parang si Suyo pa ang nangapi sa kanila. Si Aling Hi at Aling Kiyu.
Habang nakatingin sa kariton ng baka na puno ng mga produkto sa tulay, gusto sanang tanungin si Soyo kung sa pagpunta niya sa bundok ay naging maganda ang ani, at baka pwedeng gamiting pambayad utang. Pero bago pa man sila makapagsalita, sinaman na sila ng tingin ni Tata Leo at ni Zhangxi. Huminga ng malalim si Soyo. Hindi niya mapigilan ang galit niya, at buong lakas niyang sinipas sa puwet ang lalaking nakahiga sa lupa. Bahagyang nanginag ang katawan ng lalaki. Mahigpit siyang nakapikit, hindi naglalakas loob na gumalaw. Talagang hindi siya gumagalaw. Tiningnan ni Soyo ang mga taong nakapalibot sa kanila. Napapikit siya at napabuntong hininga. Kinawain niya si Lin Erbao, pati na si Tata Leo at si Zhangxi. Halika kayo, mag-usap tayo sa pribadong lugar. Nagkatinginan sina Tata Leo at Zhangxi. Tumango sila bilang pagsang-ayon. Ngayon lang nila parehong naunawaan. Talagang matindi itong asawa ng pangatlo nilang anak. Kahit si Lin Erbao, hindi niya kinatatakutan. Baka may paraan siya. Si Lin Erbao naman, halos mamatay na sa kaba. Pero sa harap ng mga tauhan niya, hindi pwedeng masira ang reputasyon niya bilang leader. Itinaas niya ang kanyang baba kay Soyo at sumama sa kanya para mag-usap ng salinan. Pumunta silang apat sa likod ng bahay, malayo sa mga mausisang tingin ng mga taga-nayon. Tay, Nay, pinapanta ko po kayo rito para maging saksi. Saksi para saan? Tungkol sa utang na to, pagbibigyan kita. Magkano ba talaga ang kailangan mong mabawi? Sabihin mo sa kinang halaga. Dahil yung 50 tail, lililinawin ko sa'yo, hinding-hindi mangyayari yon. Napatingin si Soyo sa kutsilyong hawak niya, at sa asarol na mahigpit na hawak ni Lin Erbao. Alam niyang may mga boss pa si Lin Erbao. Kahit na sa pangalan ni Lin Erbao ipinautang ang pera. Siguradong hindi sa kanya ang perang yon. Kung kanina lang nangyari to. At sinabi ni Soyo na pagbibigyan niya siya, siguradong matatawa ng malakas si Lin Erbao. Pero ngayon, bigla niyang naisip na pwede niya itong pag-isipan. Kapag nasa ganitong buhay ka, hindi mo maiiwasang masugatan. Malay mo isang araw, kailanganin niya ang pabor na ito mula kay Soyo. Tinitimbang ni Lin Erbao ang sitwasyon. Hindi siya pinilit ni Soyo. Matyaga siyang naghintay. Sina Tata Leo at Zhangxi naman ay magkatabing nakatayo sa isang sulok. Ang mga puso nila ay kumakabog ng malakas, na parang lalabas na sa kanilang dibdib sa sobrang kaba. Bigla, nagpakawala ng malalim na hininga si Lin Erbao at sinabi kay Soyo na may halong pagkatalo. Ninang Chin, paano kung hindi nakita mahanap sa hinaharap? Ngumisi si Soyo. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya, pero hindi siya sumagot. Natauhan si Lin Erbao, wala pala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi, kahit isang cash-in ay wala siyang makukuha, at baka pati buhay niya ay dito na rin magwakas. Hindi nagkamali ng pakiramdam si Lin Erbao. Wala talagang pakialam si Soyo kay Liu Ji. Mamatay man ito o mabuhay, wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya, ay ang manatili sa nayon ng Liu at magkaroon ng opisyal na pagkakakilanlan. Para hindi siya mapalayas, huminga ng malalim ng ilang beses si Lin Erbao. Mabilis na nag-isip ang kanyang utak, kinakalkula ang lahat sa isang iglap. Sa huli, nagbigay siya ng isang halaga, 38 tail. Ito na ang pinakamababa. Kung kahit ito ay hindi ninyo mabayaran, wala na tayong kailangang pag-usapan pa. Nagpakita na rin ng katapangan si Lin Erbao. Ito na ang pinakamababang halaga na kaya niyang ibigay. Dahil kung hindi, wala siyang maisasagot sa kanyang mga amo at tiyak na kamatayan pa rin ang sasapitin niya. Sige, ilabas mo na ang kasulatan ng utang. May papel at panulat ka naman siguro, no? Sumulat ka ulit ng panibago. Patunay na bayad na ang utang ni Liu Ji sa iyo. Agad na nakahinga ng maluwag si Lin Erbao. Mayroon siyang papel at panulat, pero hindi siya marunong magsulat. Agad siyang tiningnan ni Soyo ng may pandidiri. Napahiya at nagalit si Lin Erbao kaya tinawag niya ang kanyang mga kasamahan. Dalhin ninyo rito ang panulat, tinta, papel, at ang pulang pantatak, at basta na lang idinudol kay Soyo. Isang mapanghamong anyo na parang sinasabing, sige nga, kung kaya mo, ikaw ang sumulat. Pero hindi niya inasahan, na marunong pala talaga siyang magsulat. Nagkataon namang may isang tuod doon na panggatong. Doon na nagsulat si Soyo. Sa ilang mabilis na pagsulat, muling isinulat niya ang kasulatan ng pagbabayad sa 2 kopya, na may pangalan ni Lin Erbao at Liu Ji sa dulo. Dahil legal silang mag-asawa ni Liu Ji, maaari siyang pumirma at mag-thumb mark para sa kanya. Pero matapos pumirma ni Lin Erbao, hindi naman gumalaw si Soyo para pumirma. Sa halip, lumingon siya sa 2 matanda sa tabi. Itay, inay. May isang bagay kayong kailangang aipangako sa akin bago ko pirmahan at tatakan ang kasulatang ito. Sabihin mo. Pwede kong tulungan si Liu Ji na bayaran ng utang na ito, pero simula sa araw na ito, ang buhay niya ay pag-aari ko na. Simula ngayon, sa pamilyang ito namin ni Liu Ji, ako na ang masusunod. Kailangan ninyong pumanig sa akin. Hindi ninyo pwedeng hadlangan ng anumang desisyon na gagawin ko. Kung hindi, hindi ko ito pipirmahan. Hayaan nyo nang mamatay sa labas ang gagong si Liu Ji. Manugang, alam kong walang kwenta ang pangatlo naming anak. Talagang dehado ka sa pagpapakasal sa kanya. Ngayong araw, isinantabi mo ang nakaraan at pumayag kang bayaran ang utang niya.
Alam ni Itay na mabuti kang tao. Mula ngayon, ikaw na ang masusunod sa bahay na to. Kung pagkatapos nito, hindi pa rin magtino ang pangatlo naming anak at magpapatuloy pa rin sa kanyang mga kalokohan. Kahit bugbugin mo pa siya hanggang mamatay, hinding-hindi kami magagalit sa iyo ng nanay mo. Sige po, dahil mayroon akong pangako mula sa inyo ni Inay, panatag na rin ang loob ko.